usapan, hindi siya kayang gawin. This would not be possible without all of you. Kayo ang inspirations namin. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yon? Hello. Amazing morning. Amazing morning. Kumusta kayong lahat? Clear ba guys yung voice? Pwede pa check muna. Wait lang. Amazing morning. It's been a while. Hope everything's fine with you guys. Kumusta po? Medyo mabilis yung yung chat box. Ayan, amazing morning. Wala akong mabasa. Kumain na ba kayo? Ayan, exact 8 p.m. tayo, no? Kumusta kayong lahat? Fearless, Clear and Loud, VP Perlita. Amazing morning, JC Sol, Mitch Anjolo. Noraline, hello po. Amazing morning from Singapore, Vanessa. Amazing morning, Limuel. Luna C. Ayan, Grace Lingad. Amazing morning po sa inyong lahat. Pwede bang pa-comment muna before I start? Pa-comment muna kung taga saan ka, kung saang place ka ngayon. Ayan, pa-share muna ng mga links sa mga downlines nyo sa team niyo. Pa-comment po, ayan, Cebu, Bulacan, Canada, Hong Kong, ano pa? Sampaloc, Manila, Batangas, Kuwait. Ayan, I am phenomenals. Crazy morning watching from Dubai, si Domingo. Hello po. Are you excited to learn? Medyo maingay, wait lang. Ayan. Qatar, Iloilo. Wait lang po ha. Ayan, are you excited? Pwede bang pa-comment kung excited kang matuto tonight? Japan, Isabella. Watching from UK. Amazing morning from New Era. General Hospital. Calamba, Laguna. Huh? Comment, ayan. Are you excited to learn? First of all, guys, congrats sa inyong lahat. Nakikita ko sunod-sunod yung mga events ng grupo ninyo, no? Actually, okay yan. Stepping stone yan sa success na gusto ninyong lahat. Just continue what you are doing. Be consistent, no? And sa mga nag-rank up pala, last day pala kahapon, May 1 na pala today. So last day kahapon, congrats sa mga nag-rank up. May mga nabasa ako kanina. May mga nabasa ako kanina sa Facebook. Sila ba yung mga yep na nag-rank up? Si Mabel, I think nag-Ruby yata siya. Yep siya, no? I think 21 years old. Oo. So 21 years old, Ruby rank. Diba? Galing. Tapos, meron pa ako nabasa kanina si Joseph. Si Joseph naman, I think Emerald siya. Andyan ba si Joseph sa Ligumba? Ayan, Emerald naman siya. I think yep din yata si Joseph eh. So anyway, Dave pala. Sorry, Dave pala. Sino si Joseph? Dave sa Ligumba. Ayan. Anyway, start na ako. Hindi ko sasayangin yung oras ninyo, no? Request ko lang ito every time na may mentoring ako. Request ko lang po sa inyo, okay lang ba? Focus po tayo tonight dito sa training natin. Focus tayo, no? Since once a month lang kami mag-training, focus po tayo dito. I hope and I pray na yung heart and mind mo dito muna sa training natin. Okay? Sa akin ka muna. 1 hour and 30 minutes lang. Maximum of 2 hours na. Ayan. So, before I start, may tanong po ako sa inyo, no? Before I start, may tanong ako sa inyo. Sino dito yung feeling blessed na nasa IM siya? Sige nga, pa-comment nga. Feeling blessed. Yung minsan, kumakain ka, mag-isa, ganyan. Minsan, pag nagkakape ka, bigla mo na lang may isip na, grabe, sobrang blessed kasi nasa IM ko ngayon, di ba? Kasi kung wala, ano kayang ginagawa natin ngayon, right? Pwedeng kung nagtatrabaho man tayo ngayon, pwedeng nawalan tayo ng trabaho, yung mga ganon. Minsan, naiisip mo ba na kung wala tayo sa IM Worldwide, ano kayang source of income natin, di ba? So, kumbaga, nakaka-bless talaga, di ba? Minsan, naisip ko rin na, grabe, sobrang blessed kasi nakilala ko ang barley. Kasi kung hindi, baka mahina ang immune system natin ngayon, di ba?
So, minsan ba na-experience nyo yan? Sige nga, pa-comment nga sa mga nakaka-experience yan. Ang dami yung I am blessed. Ayan, super blessed, di ba? Alam nyo guys, ako until now ha, na-experience ko pa rin yan. No? Minsan pag walang ginagawa, minsan pag kumakain ako or mag-isa ako, ganyan, bigla ko na lang naiisip yon out of nowhere na sobrang blessed tayo kasi kahit pandemic, di ba? Margit 1 year na tayong naka-experience ng ganito, hindi affected. Di ba? Hindi affected yung business natin. Tama? Sino dito yung guys yung Sino dito yung yung lumakas yung business niya? Since pandemic, sige nga, sino yung mga lumakas yung negosyo, yung IM business since pandemic? Meaning ng lumakas, mas maraming nag-inquire, mas maraming nag-join, 'di ba? Mas maraming nag-order ng barley, 'di ba? Mas lumakas tayo, 'di ba? Kasi I'm sure aware naman kayo dito na sobrang daming taong gusto mag-join sa atin, pero yung iba wala pang-join, di ba? I'm sure may mga nakakausap kayo sa mga IBPs ninyo, after ma-discuss yung business, yung iba wala pang money, di ba? Yung iba gumagawa pa ng paraan, yung iba naman, di ba, nagbebenta pa yata ng products para lang makapag-join. So, I'm sure meron din yung iba na wala silang internet, di ba? Hindi tayo nakikita. Eh di sana kung may internet sila, possible na member na rin sila, di ba? Eh ikaw may internet ka. Kumbaga, summary lang, millions yung nawalan ng trabaho sa buong mundo, no? Buong mundo 'to yung pinag-uusapan natin ha. Millions yung hindi alam yung I am worldwide, di ba? Ikaw alam mo na 'to, nandito na tayo, di ba? Alam mo ito guys kahit busy ka, minsan magmuni-muni ka rin para ma-realize lang natin, di ba? Para ma-realize natin na despite of everything that's happening, we are still favored and blessed. Do you agree? So yung naniniwala doon, di ba? Na super blessed and favored tayo, di ba? Ang iba nga kasi, yung mga kakilala ko nag-work, di ba? Kailangan pa nilang pumasok sa office nila, sa work nila, para kumita sila ng income. Eh dito sa I Am Worldwide, kahit nasa bahay lang kayo, di ba? Pwede kang kumita. Tama? Tapos may bago pa tayong system sa company, yung bed natin, di ba? Yung buy, and code, deliver na kumbaga kahit hindi mo na kailangan lumabas, di ba? Napaka-safe mo. Tapos may IM ka na pwede kang kumita kahit nasa bahay lang. Di ba? Sabi ni Ken, yes po VP, we are super blessed and favored. Tama po. Guys, ito no, alam nyo ba na pinag-pray din natin ito dati? Naniniwala ba kayo doon? Pinag-pray din natin. Yung nangyayari sa atin ngayon, example, dati sa may mga trabaho po dito, no? Sa super busy sa mga job nila dati. 'Di ba? Dati super busy ka sa work mo, hindi mo nakakasama yung family mo, hindi mo nakakasama yung anak mo, 'di ba? Dati pinag-pray mo to, sabi mo, Lord, sana magkaroon naman kami ng time, ng moment ng anak ko para naman makasama ko siya ng mahaba, 'di ba? Dati sobrang busy mo sa labas, hindi ka nakakapagpahinga sa bahay, 'di ba? Kahit Sunday may work ka. So pinag-pray mo din to dati. Naalala mo ba 'yon? Sabi mo, Lord, sana makapagpahinga naman ako ng matagal sa bahay, 'di ba? Sana makanood naman ako ng kahit matagal sa bahay, makapag-stay ako ng matagal sa bahay or makapagbakasyon ako, 'di ba? Kumbaga, itong na-experience natin ngayon, pinag-pray natin to dati na nasa bahay lang tayo, eh nangyayari na siya ngayon. Tama? If I were you, no, make the most out of it dahil matatapos din ito, 'di ba? Matatapos din ito, magiging busy din tayo ulit, guys. Naniniwala kayo doon? Magiging busy din tayo in the future, mamimiss din natin 'to. May nasa bahay tayo, 'di ba? Kaya if I were you, kung ako'y nasa posisyon mo, 'di ba? Part na ako ng IM, itotodo ko na ito. Okay? I will give my 101% kasi sayang, 'di ba? Sabi ni Connie, 1 month pa lang ako, sobrang blessed agad ako. Kasi feeling ko, ginagamit ako ni Lord sa pagtulong sa kapwa in terms of physical, emotional, financial. Praise God, sabi niya. Ang galing, di ba? So, ito po na last request, give and take tayo. Okay lang ba yon? Give and take tayo. Nasabi ko naman na to sa last mentorings ko. Kami po, kami nila Press, yung mga top mentors ninyo, actually, okay na kami financially. Diba? Okay na kami financially. Kahit dati pa na nagle-network kami, okay na kami. Pero kung sarili lang yung iniisip namin, diba? Kung sarili lang namin yung iniisip namin, sa totoo lang, gusto ko na lang manood ng Netflix ngayon, diba? Gusto ko na lang humiga ngayon at matulog. Pero, diba? Pero po,
Hindi naman yun lang yung gusto namin. Okay? Ang gusto po namin, maging successful po kayong lahat. Okay? Kayo pong lahat. Okay? Gusto po namin kayong maging successful. Kaya until now, nagtuturo pa din po kami. Okay? Until now, nagme-mentoring din po kami. Why? Kasi po, we all want you guys to be successful. Gusto namin maabot ninyo yung mga pangarap ninyo. Okay? Gusto namin kung ano yung na-experience namin ngayon, ma-experience nyo din. Okay po? Kaya ito, reminder lang, para lang, kaya po naitayo yung I Am Worldwide para makapagbigay tayo ng opportunity sa mga tao, 'di ba? Not just here in the Philippines but worldwide. 'Di ba? Na maabot din nila yung mga pangarap nila sa buhay. Ngayon po, we are doing our part, lahat ng pwede namin gawin para mapaganda ito, mapadali yung negosyo para sa inyo, ginagawa namin. Okay po? That's our part. Same with your top mentors. Okay na sila, they are earning minimum 1 million per month na. 'Di ba? Sila Mentor Peach, Mentor Arian, Kath, yan sila Mentor May, kumikita na yan ng minimum 1 million per month. 'Di ba? Parang may narinig nga ako ng isang araw, yung apat na yan, no, kumikita na ng minimum 1 million per month ngayon. Si Mentor May yata 1.5 minimum na. Kumbaga kung iisipin natin, okay na yon, 'di ba? Okay na siya, kumbaga buhay na sila. Kaya nga minsan may mga events pa kayo, mentorings, trainings pa kayo sa team niyo. Pero bakit pa sila nagka-create ng gano'n, no? Kasi nga po, gusto nila maging successful kayong lahat. Kumbaga, in short po, kasama na kayo sa purpose namin. Okay? Are you learning? May natututunan na po ba? Pakitype nga po. Sa mga nakikinig dito, pakitype muna. Pakitype po yung but. Pero, pakitype nga po, but. Ayan, but. Yun yung part namin, okay? Yun yung part namin, pero kayo po, kung hindi nyo gagawin yung part ninyo, magiging one-sided lang po tayo. Okay? Hindi po natin makukuha yung mga gusto natin mangyari. Are you guys following? Ngayon po, yung topic ko for tonight, para sa lahat ito. Okay? Luma, bago, sobrang tagal mo na, di ba? Para sa lahat ito. Very basic ito, guys. Very basic. Paulit-ulit nyo na itong naririnig sa training ninyo, sa mentorings ninyo. I'm sure nababanggit din to. Okay? Lagi. Ask me why. I-type nga po, why. Ayan. Kasi po, ito yung pinaka-basic. Okay? Pinaka-basic. Ito ang pinaka-foundation mo dito sa ginagawa natin. Dito po kami lahat nagsimula. Okay? Start na tayo. Ano pong gusto niyo? Paligoy-ligoy o diretsahan? Let's start. Okay, ayan. Wait lang. Ayan, topic po natin is all about share screen. Check nga po kung malinaw. Ayan. Wait lang po ha. Kasi before blurred yung... Ay! Wait lang po. Wait po. Sorry. Ayan. Ito na yung topic ko. Ayan, malinaw na siya. Malinaw ba yung PowerPoint? Kasi before, malabo yung PowerPoint ko eh. Sa FB Lift, ayan, okay na. So, ito po, topic natin for tonight is all about the mindset of great achievers. Wait, sorry. Ganun, ayan. So, topic po is all about the mindset of great achievers. Okay? Ano nga ba ang mindset ng mga great achievers? Okay? Ano ba ang mindset ng mga great achievers? Guys, we are not talking about achievers only. Okay? Kasi madami namang achievers. Pag nag-sapphire ka, achiever ka. 'Di ba? Pag nag-ruby ka, achiever ka. Pag nag-top 10 ka, nag-top 5 ka, nag-top 8 ka, achiever ka. Right? Pero ang gusto natin pag-usapan tonight, great. Great achievers. Paki-comment nga po, great. Sige nga, paki-comment. Ayan, great achievers. The mindset of great achievers. Next natin. What separates great achievers from others? Ano bang meron sa kanila? Eh, bakit mas masipag sila compared sa iba? Bakit mas gigil sila? No? Anong meron? Napapansin nyo ba yon sa mga top mentors ninyo? Minsan ba napapaisip ka, bakit sila Mentor May? Bakit sila Mentor Peach? Bakit sila Mentor Kat? Sila Mentor Arian? Sila Mentor Jonathan, Ikay, di ba? Patsy yan, lahat yung mga top mentors ninyo, no? At iba pang mentors. Bakit gigil na gigil sila? Di ba? Naisip nyo ba yon? Bakit gigil na gigil sila? Bakit kumikita na sila?
Pero until now, ayan, sorry, ayan, game start na tayo. So, minsan ba napapaisip ka, bakit sila Mentor May, di ba? Sila Mentor Peach, ayan, yung mga top mentors ninyo, anong meron sa kanila? Di ba? Bakit hindi pa rin sila tumitigil until now? No? Anong meron? You wanna know why? Gusto nyo malaman kung anong meron? No? Mindset. Di ba? Mindset. Pakitype nga po, mindset. What is mindset? What is mindset? Guys, walang pinagkaiba ang mindset tsaka almost the same sila ng attitude, no? Kung paano sila mag-isip. Laman ng mind nila, 'di ba? Paano nila lagpasan yung mga problema? Attitude or mental state, yun yung mindset. Ano yung laman ng utak nila? 'Di ba? Paano sila mag-isip pag may problema sila, pag may challenges sila, paano nila na-overcome yung mga yun? Paano, no? Paano sila mag-isip? Guys, hindi ito skills ha, no? Hindi ito skills. Iba ang skill set sa mindset. Kasi maraming magagaling, no? Sobrang galing, pero sablay sa mindset or sa attitude. Ang pag-uusapan natin tonight, mindset. Lagi yung tandaan, mindset is everything. Okay? Mindset is everything. Mindset is what separates the best from the rest. Ulitin ko, mindset is what separates the best from the rest. Guys, maraming mindsets, no? Pero, pag-usapan muna natin tonight is 3. Marami kasi yan eh. So, pag-usapan muna natin yung basic. Yung 3. Okay lang? So, start na tayo. Let's start. Number 1, ano ba yung nasa utak ng mga great achievers? Ano ba yung nasa utak nila Mentor May, nila Mentor Peach, yan? Yung mga diamonds natin, ano yung laman ng utak nila? Number 1, paano sila mag-isip? Number 1, they know what they want. Do you agree? They know what they want. In Tagalog, alam nila kung ano yung gusto. Ulitin ko po, they know what they want. Alam nila kung ano yung gusto nila sa buhay. Alam nila kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay. Very clear sa kanila yon, no? Sobrang clear. Crystal clear sa kanila yon. Okay, question guys. May question ako sa inyo. Ikaw, alam mo ba kung bakit ka nandito sa IM? Sige nga. Alam mo ba kung bakit ka nandito sa IM? Alam mo ba kung ano yung gusto mo? Bakit ka ba talaga nandito? 'Di ba? Ba't ka nag-join sa IM Worldwide? Ano ba talagang dahilan mo? Ba't ka humahataw, 'di ba? Ba't ka nandito ngayon sa training? Ba't ka nag-i-invite? Anong reason mo? 'Yun ang ibig ko sabihin. Kasi po, tandaan niyo to lagi, kahit kung ano-anong sabihin ko dito sa training natin, kahit umattend kayo every day ng training sa IM Worldwide, sa mentorings, kung hindi po klaro sa inyo 'yan, kung ano yung gusto ninyong mangyari, lahat po ng sasabihin ko sa inyo tonight, mababaliwala. Okay po? Kahit umattend ka araw-araw ng training, if until now, wala kang malalim na dahilan, mababaliwala po lahat. Kaya if I were you, kung hindi mo pa alam kung ano yung gusto mo, wag ka muna magsimula. Kasi mawawala at mawawala ka din. Kailangan, ito yung mauna. Okay? Anong gusto mo? Ano ba yung gusto mo mangyari? Di ba? Share ko po yung story ko para lang may idea kayo, no, sa mga bago po dito. Sa mga matagal na po, medyo may idea na sila dito. Pero para to sa mga bago, okay? Para lang may idea kayo. Very simple lang po, very quick lang. Share ko yung sa akin nung nagsisimula ako. Nung bago ako, ayan, 2008 po sa akin na-introduce yung network marketing. No? 2008. 13 years ago, di ba? Tagal-tagal na rin. Hindi ko kilala yung nag-sponsor sa akin. Hindi ko kilala yung tao, no? Nakilala ko lang siya sa internet. Student ako nun sa UP, ang course ko, Civil Engineering. Meron bang CE dito? Na-present po sa akin yung business, 4 hours po, 4 na oras, wala akong maalala sa lahat ng sinabi niya. Meron bang same sa akin dito, yung na-present sa yung business, 1 oras, 2 oras, after that, hindi mo maalala kung magkano yung income, di ba? Pero ang tumatak po sa akin that time, June 2008, na-present sa akin yung business 4 na oras, hindi ko maalala yung commission, hindi ko maalala kung magkano yung pairing, pati yung products, wala akong maalala. Pero isa lang po yung tumatak sa akin. Isa lang po yung tumatak sa akin. Alam niyo po kung ano? Gusto kong kumita ng pera. Napakasimple, di ba? Gusto kong kumita ng extra income, yun lang. Gusto kong kumita habang nag-aaral, di ba? Gusto kong kumita. Yun lang yun, napakasimple. Wala nang iba. Di ba? Gusto kong kumita habang nag-aaral. Di ba? Ayoko na maging pabigat sa mga magulang ko that time. Gusto ko may own money ako para anytime na may bibilhin ako na gusto ko, mabili ko. Hindi ko na kailangan humingi kina mama at papa.
'Di ba? At magmakaawa sa kanila tapos tatanggihan lang din ako. May nakaka-relate ba sa akin? In short po, gusto ko lang kumita talaga. Yun lang yung reason ko kung nung nag-join ako. Gusto kong kumita ng extra income. Meron bang ganun dito? Pa-comment nga po ng IM. Sino yung same sa akin? Ayan. Relate much, sabi ni Marin Poy. 'Di ba? Ngayon, habang tumatagal po, 'di ba? Habang tumatagal, sabi nung upline ko, ay ka-attend ka ng training every day. So morning, nasa office na kami, 'di ba? Hanggang gabi, nandun na kami. Nakaka-attend ako ng trainings, ganyan. Sabi sa training, know your deepest why. 'Di ba? Paulit-ulit po 'yan. Know your deepest why. Ulit-ulit. Pag nagbabasa ako ng book dati, sabi doon, sabi sa nabasa ko, if you know your why, the how becomes easy. 'Di ba? If you know your why, the how becomes easy. Nanonood ako ng mga motivational videos sa YouTube. Same. Paulit-ulit. Sabi, know your why. 'Di ba? What's your why? Paulit-ulit po. So habang tumatagal, yung reason ko po na gusto ko lang kumita, mas lumalalim na siya. Sino pong nakaka-relate? Dati sarili ko lang iniisip ko, gusto ko lang kumita ng income. Ngayon po, lumalalim na siya. Dumating po sa time, kasama na yung pamilya ko, kasama na yung mga magulang ko sa reason ko. Habang umattend ako ng training. Para lang po may idea kayo, no? Yung family po namin dati, may kaya, okay? Yung papa ko po, Chinese, may negosyo sila, wala kaming problem financially. Lahat ng gusto namin makuha, nakukuha namin dati anytime. But hindi po na-handle ng tama yung negosyo. In short po, nalugi yung business, no? Lahat ng properties nila na sold. No, nabenta, na-wash out lahat yon, yung sasakyan nila, yung lupa nila, yung bahay nila nabenta. In short po, nabaon kami sa utang. Yung papa ko po that time na demanda pa, 'di ba? Dahil hindi makabayad ng utang. Umaasa na lang kami sa allowance ng mga from relatives. 'Di ba? Nakikitira na lang po kami. In short po, yung life po namin before nag-turn into 180 degrees. Nag-iba po sobra. From unlimited to limited, hindi kami sanay, hindi po ako sanay. Ayoko ng ganong buhay. Malinaw po sa akin yon, ayoko ng ganon. Okay? Ngayon po, habang tumatagal, no? Habang tumatagal, lumalalim na po siya. Umattend ako ng training. So everyday, lumalalim na naman yan. Unti-unti kong naiintindihan na napakaganda ng opportunity na network marketing. 'Di ba? Sabi ko sa sarili ko noon, naku, mukhang ito yung magiging tool para maiahon ko sa hirap yung family namin 'Di ba? Hindi na lang sarili iniisip ko, hindi na lang pang extra income yung naiisip ko that time. Kasama na rin po pati family ko, pati mga magulang ko. In short, mas malalim na po siya. Yun po yung tinatawag na deepest why. Do you agree? Are you learning, guys? Sino nakaka-relate doon? Yung una, gusto mo lang kumita. Habang tumatagal ka, lumalalim na. Gusto mo na lang kasama na yung ano mo, yung parents mo, 'di ba? Kasama ni anak mo, 'di ba? Deepest why. Pinakamalalim na dahilan mo, bakit mo to kailangan gawin. Okay? Kailangan po alamin mo 'yan. Hangga't hindi po kasi yan klaro sa'yo, tandaan mo to, hangga't hindi klaro sa'yo yan, hindi mo gagawin ng maayos yung opportunity na meron ka ngayon. Believe me. Okay? Ano ba talagang dahilan nyo? Iba-iba kasi tayo, guys, no? Hindi ko alam kung anong gusto ninyo. Okay? Hindi ko alam kung ano yung reason ninyo. Pero dapat po, klarong-klaro sa inyo yan. Crystal clear dapat. Okay? Alam nyo po, may share ako sa inyo. Hindi ko alam, baka may gumagawa rin nito, di ba? Hindi ko alam. Pero alam nyo po, before, share ko lang sa inyo, no? Every time na nanghihina ako, every time na kailangan ko ng motivation, no? Hindi ko alam kung na-experience nyo to, yung minsan naiisip mo na lang na para sa akin pa ba to? Totoo pa ba to? Bakit sila ang lalaki na ng income nila? Parang napag-iiwanan na yata ako, di ba? Na-experience nyo ba yon? Parang naguguluhan ako, hindi ko alam saan ako magfo-focus. Alam niyo po yung feeling ko, binigay ko na lahat ng todo ko. Yung lahat ng knowledge ko, yung wisdom ko, feeling ko na-apply ko na lahat, pero feeling ko kulang pa din. Sino pong nakaka-experience nun? Di ba? Relate much, sabi ni Relate po, sabi ni Ivy, Mark, ayan. Relate po, marami na-relate, di ba? Yung gulong-gulo ka na, gusto mo na lang tumigil. Feeling mo, hindi para sa'yo to. Bakit sila ganito? Ang laki na ng kita nila. Bakit yung kasabayan ko ganito na? Di ba? Binigay ko na lahat. Bakit parang kulang pa din? Anong kulang, di ba? Na-experience ko po lahat yan, no? I've been there. Lahat na na-experience yung ngayon, na-experience ko rin po dati yan.
Alam niyo po, dati, tuwing nanghihina ako, tuwing kailangan ko ng motivation, tuwing kailangan ko ng dahilan para hindi tumigil, alam niyo pong ginagawa ko? Before po, kasama ko sila mama at papa sa kwarto. Okay? Same room kami kasi takot po ako dati mag-isa sa room. So, nakikitulog pa ako sa kwarto nila noon. Okay? So, dati, after office, pag after office, late na kasi kami nakaka-uwi. So, minsan, mafe-feel ko, mapapagod na ako dyan. Ang tingin ko, paulit-ulit na lang. Training dito, training doon, tapos wala naman nangyayari. So, na-experience ko yun, no? So, ang ginagawa ko dyan, alam yung ginagawa ko, tuwing tulog sila mama at papa, hindi nila alam to, tuwing tulog sila mama at papa, before ako matulog, tinititigan ko yung mukha nila. Sinong gumagawa nun? Tinititigan ko yung mukha nila. Kino-compare ko yung mukha nila nung bata pa sila at yung mukha nila at that moment. Diba? Doon mo ma-realize na grabe, tumatanda talaga sila. Diba? Hindi ako pwedeng tumigil. Kasi kung titigil ako, sino pong mahirapan? Tama? Kung titigil ako, sino mahirapan? Ako din. At yung reason ko, tama ba? Guys, question, ikaw anong motivation mo? Kailangan alam mo yan. Para every time na nangihina ka, papangunahan ko na kayo, may experience nyo yan. Guys, uunahan ko na kayo. Yung feeling na gusto mo nang tumigil, feeling mo na hindi to para sa'yo, feeling mo na napag-iiwanan ka na, feeling mo naguguluhan ka na, saan ka magpo-focus, di ba? Lahat yan mapagdadaanan ninyo. Pag na-experience mo yan, balikan mo lang yung deepest why mo. Are you learning po? Clear po ba tayo doon? Ayan, sabi ni Miriam, parents, di ba? Ngayon, tuloy ko po yung tuloy ko. Tuloy ko, habang tumatagal, di ba, mas lumalalim na yan ulit. Habang umattend ako ng trainings, mas lumalalim na ulit. Dati gusto ko lang kumita para sa sarili ko, no? Gusto ko na extra income. Hanggang sa naging kasama na yung parents ko or family ko. Dumating ang panahon, kasama na yung downlines ko sa deepest why ko. Sino nakaka-relate? Yung ngayon, hindi na pang sarili, hindi lang family yung deepest why mo, kundi kasama na yung grupo mo, kasama na yung downlines mo, di ba? Gusto mo na rin silang kumita, gusto mo na rin silang umasenso. Di ba? Pag nangihina ako dati, kasama na sila sa naiisip ko. Hindi pwedeng huminta ako kasi cargo ko na sila eh. Di ba? Lalo na sa mga DR ko. Di ba? Kinakausap ko sila na mag-join tapos iiwan ko. Hindi pwedeng ganon. Tama? Nagme-mentoring kami na walang titigil ha, 'di ba? Tuloy-tuloy lang tayo, 'di ba? Hindi pwedeng tapos mawawala ka, hindi pwedeng ganoon. Kalokohan 'yon, 'di ba? Alam niyo po, ito guys, no? Yung kumbaga extra income, family mo, downlines mo, kahit hanggang diyan na lang muna. Kasi may mas malalim pa diyan eh. Lalo na po sa mga bago, no? I'm sure siguro 80% dito bago, kahit hanggang doon na lang muna yung reason mo, hanggang downlines mo na lang muna kasi may mas malalim pa dyan. Pag clear sa inyo yan, kung ano yung dahilan mo at kung ano yung gusto mo, maniwala ka sa akin, believe me, susulitin mo bawat oras na meron ka. Susulitin mo bawat opportunity na meron ka ngayon at hindi ka susuko. No, hindi ka susuko. Pwedeng magpahinga pag napagod. Tandaan nyo to, pwedeng magpahinga pag napagod, pero hindi ka susuko. Are you learning? Sinong nag-agree doon? You have to be clear about your dreams. Tandaan nyo to ha, you have to be clear about your dreams. Kapag hindi ka clear, no success will come to your life. Tandaan yun. Okay? Dapat maliwanag na maliwanag sa inyo. The more precise you are, tandaan nyo to ha, the more precise you are, the quicker your dreams become your reality. No, marami nagtatanong sa akin, Aika, paano nyo nagawa? Diba? Nagtatanong kayo sa mentors ninyo, mentors, paano nyo nagawa? Simple lang ang sagot dyan. We know what we want. They know what they want. Alam namin kung ano yung gusto namin. Alam nyo, ako until now, sinusulat ko. Diba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, isulat nyo lahat ng goals ninyo at dreams ninyo. Kasi, guys, you need to be specific. Tandaan nyo yan, ha? You need to be specific. Dapat nga may separate notebook kayo for IM eh. Diba? Sulat mo lahat ng gusto mo mangyari. Ako, meron ako niyan until now. Binabasa ko every day. Binabasa ko araw-araw. I pray for it. I work for it. Every day. Sulat mo. Isulat mo lahat. Alam mo, dadating yung panahon, pag binabasa mo yan, magugulat ka na lang, no? Magugulat ka na lang, dadating yung time. Isa-isa mo nang nakukuha yung mga yan.
Di ba? May mga mentors dito, minsan nagpo-post, nakikita ko yung mga sinusulat nila dati, yung mga pictures na pinost nila dati, nakuha na nila. Di ba? Pag hindi ka kasi clear, guys, pag hindi ka kasi clear, saan ako, di ba? Saan ako pupunta? Ano kaya ang gagawin ko sa buhay ko? Do you think may magagawa ka? May mapupuntahan ka ba? Wala. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. Right? Are you learning? Next ko lang Ayan. Guys, familiar? Tiger Woods. Familiar kay Tiger Woods? Alam niyo ba si Tiger Woods nung bata siya? At the age of 8. 8 years old siya. Bata pa lang siya noon. Alam niya na kung ano yung gusto niya. May nabasa ako, sabi niya, sa lahat ng records, i-break ko. I will be the #1 golfer in the world, sabi niya. 8 years old, alam na niya kung ano yung gusto niyang mangyari. Tama? Sabi ni Diamonds Arisa, golf champion. Tama po. Guys, next picture. Bill Clinton, familiar? Nag-aaral siya sa Yale before. Sabi niya sa lahat ng nakakausap niya dati, sabi niya, magiging presidente ako ng US. Specific. Nangyari. Diba? Alam nila kung ano yung gusto nila. They know what they really want. Sobrang klaro, sobrang clear. Okay? Next ko. Sabi sa James 1:7-8, if you are unable to make up your mind and are undecided in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord. Guys, undecided. May kakilala kayong ganyan? May kilala kayong ganyan? Hindi nila alam kung ano yung gusto nila. Marami akong kilalang ganyan. Nag-open ng computer shop. After a month, nag-open na naman ng new business niya. After a few months, nag-open na naman ng bago. Hindi niya alam kung anong gusto niya. Iba-iba siya. Diba? Ang iba naman, course. Diba? May kakilala kayong ganun. Iba-iba yung course niya. Iba-iba ng course. Hindi pa tapos yung isa, lilipat na naman. Hindi niya alam kung ano yung gusto niya. Guys, pag ganyan ka, what will happen? Do you think may ma-accomplish ka ba? Wala. Diba? Make up your mind, be decisive, be clear. Okay, are you learning? Sabi ni Marianne, anak ko. Medyo magulo po ba? Diba? Be decisive, kailangan clear sa inyo yan. Okay, after po niyan, pag clear na po sa inyo, anong next? Anong next? Put a deadline. Type nga po, deadline. Sige nga, type nga po. Put a deadline. Minsan ba natatanong niyo sa sarili niyo to? Guys, minsan ba natatanong niyo sa sarili niyo to? Bakit ang iba sobrang sipag? Bakit sila mentor Mitch, sila mentor Marlon, sila mentor May, Peach, ayan, Arian, bakit ang sisipag sila mentor Jonathan? Anong meron? 'Di ba? Minsan, 'di ba, ang tingin natin sa kanila minsan weird na. 'Di ba? Sa networking, ano yung term natin? Baliw. 'Di ba? Bakit ang iba sakto lang? 'Di ba? Yung iba sobrang baliw, yung iba sakto lang. Yung iba naman medyo tamad-tamad na. 'Di ba? Ang iba naman sobrang tamad na. Bakit? Natatanong nyo ba yan? Alam nyo, para sa akin, kung ano yung dahilan? Deadline. Put a deadline. Marami dito aware naman sa deepest whys nila. Minsan nga, pag pinag-uusapan namin, umiiyak pa Di ba? Alam nila kung ano yung gusto nila. Sobrang clear sa kanila kung ano yung gusto nila. Nakikita ko sa Facebook, nagpo-post ng kotse na gusto nila, di ba, yung rank na gusto nila, yung income na gusto nila, yung pangarap na gusto nila, nakikita ko sa Facebook. Sobrang clear, sobrang linaw. Pero bakit hindi po seryoso? Bakit hindi seryoso sa life nila? Bakit hindi seryoso sa buhay nila? Kasi po, walang deadline. Walang oras. 'Di ba? Parang sa paggising po yan sa umaga. Pag wala kang gagawin, 'di ba nakakatamad bumangon? Tama? Kasi wala kang reason para bumangon. 'Di ba? Wala kang reason para bumangon Tama? Alam naman natin ang buhay limited lang. 'Di ba? Alam naman natin ang buhay limited lang. Pero hindi tayo seryoso. Why? Bakit hindi tayo seryoso? Kasi po, wala tayong deadline. Saka tayo natataranta pag malapit na yung deadline. Saka tayo natataranta kapag yung matanda na, yung mga magulang natin, matatanda na. Saka tayo natataranta kapag may sakit na, kapag mahina na. Tama? Hindi ba pwedeng mataranta tayo kahit malakas pa? Di ba? Hindi ba pwedeng mataranta tayo kahit, di ba, healthy pa? Para naman ma-enjoy nila. Tama? Guys, tignan nyo to.
Sa bills, may bayarin tayo, di ba? I'm sure lahat dito may bills. Meron ba? Postpaid mo, rent ng bahay mo, ng condo mo, kotse mo, di ba? Credit card bills mo, di ba? Sabay ang mga bayarin, natataranta tayo. Bakit sa buhay hindi? Bayarin ng kotse mo, gusto mo on time ka. Bakit sa buhay hindi? Di ba? Bayarin na ng utang mo, gusto mo on time ka. Pero bakit sa buhay hindi? Guys, share ko lang. Story ko, nag-start po ako mag-network marketing at age 20. Meron po bang 20 years old dito? Sige nga po, patype na. I am yung mga 20 years old. Di ba? O, 20 years old. Ang dami nag-I am. Totoo ba yan? I am na yan, di ba? Nag-start ako mag-network marketing 20 years old. Okay? That time po, naging clear ako sa sarili ko that time. Sabi ko sa sarili ko, at age 30, gusto ko may time and financial freedom na ako. Binigyan ko ng deadline. Sabi ko, at age 30, kailangan wala na akong iniisip para makafocus na ako sa why ko. Diba? Mas makafocus na ako sa ibang bagay. Binigyan ko ng deadline. Ikaw, dapat mag-set ka. Example, 30 ka ngayon. Set ka, 5 years from now, dapat ganito. Diba? 48 ka ngayon, 5 years from now, kailangan ganito na. 20 ka ngayon, 5 years from now, 10 years from now, kailangan ganito ka. 6 years old ka ngayon, 5 years from now, kailangan ganito. Deadline. Bigyan mo ng deadline. Guys, tandaan nyo ito. Average lifespan ng isang tao para mabuhay 70 years old. Diba? Nasa Bible din yan. Pag umabot ka ng 80, malakas ka na. Hindi natin naiisip na lahat tayo may deadline. Diba? Ang mga magulang natin, may deadline din yan. Anak natin, meron. Tayo mismo, meron po. Kaya wala tayong sense of urgency sa buhay natin kasi nga wala tayong deadline. Sabi nila, enjoy the now, focus on the now. Tama po, di ba? Pero, ahead of time, dapat naiisip mo rin. Di ba? Dapat naiisip mo rin yung future. Set ka ng deadline. Set ka ng deadline sa lahat ng gusto mong mangyari. Napaka-importante po ng oras. Di ba? Hindi ito nadadagdagan. Alam nyo naman yun nababawasan ito Yan ang dahilan kung bakit tayo seryoso. Di ba? Pwede po bang pa-comment? Sino dito may mga magulang pa? Pa-type nga po ng I am. Yung may mga magulang pa po. Yung may mga parents pa. Sige, pa-type nga po. Sino pa yung may mga magulang dito? Ayan, dami. I am, di ba? Alam mo, pag may magulang ka pa, you're very blessed. Kasi madami akong kakilala na wala na. Di ba? Ang iba nga, hindi pa nila kilala. Ang iba naman, wala na. Kaya ikaw, habang may magulang ka pa, di ba, sulitin mo na yan. Habang malakas pa sila, habang nandyan pa sila, ibigay mo na yung buhay na deserve nila, yung comfortable life na deserve nila. Di ba? Ano bang deserve nila? Magandang tirahan, di ba? Sariling sasakyan, travel, pag pwede na, di ba? Pag may request, ibigay mo. Hindi yung puro next time na. Tama? Example po, 1 year from now, kailangan ganito na. 2 years from now, kailangan po ganito na. 3 years from now, 5 years from now, kailangan po ganito na. Set ka ng deadline, set ka ng date. Tama? O, diba? Sino naman po dito? Yung mga magulang niya OFW, pa-comment nga po ng IM. Yung magulang po niya OFW, nasa ibang bansa po nagtatrabaho. O, ganito siya kasimple. Ikaw, may magulang ka na OFW, ba't yan nasa ibang bansa? Ba't yan nagtatrabaho? Dahil sa inyo, dahil sa'yo. Tama po ba? O ay goal mo, di ba? Kung gusto mo pauwiin yung parents mo from ibang bansa, i-goal mo, pauwiin mo. Set ka, 5 years from now, 3 years from now, kailangan mapauwi ko na si mama at si papa. Ayoko na silang magtrabaho, di ba? Pagod na rin yan. Hindi mo lang alam. Diba? Hindi naman sila nagsasabi na anak, na pagod na ako. Diba? Pag nagkukwento sila, happy sila. Diba? Nakangiti sila. Pero, pag after nyo mag-usap, mag-video call, pagod yan. Hindi naman nila pwedeng sabihin, pagod na sila sir, edi nag-worry ka, diba? Hindi lang nila sinasabi, pero pagod na yan. Gusto na nilang magpahinga sa Philippines, mag-enjoy, tama? Walang ibang gagawa nun, kundi ikaw. Are you learning? Are you learning po? Sabi ni, iiyak na lang after makausap yung anak, di ba? O, pangatlo po, sino po dito yung may mga anak? Pwede po bang pa-comment? Yung may mga anak naman po dito? May mga anak, ayan.
or buntis pa lang. May parating na yung baby niya, di ba? So may mga anak naman po dito. Naniniwala po ako na gustong-gusto ninyo mabigyan ng magandang buhay yung anak ninyo. No? I'm sure, naniniwala po ako doon. Kasi kumbaga yung ginagawa ninyo para sa future na ninyo, na future na ng anak ninyo, di ba? Habang maliit pa yan, di ba? Habang maliit pa, habang wala pa, parating pa lang, mag-ready ka na, di ba? Para sa future. Hindi pwede yung easy tayo. Tama? Parang sila Mentor Marlon, Mentor Mitch, Mentor Kath, Mentor Jonathan, Mentor Sol, may mga anak po, Mentor Patsy, Mentor Dadel, ayan, may mga anak, mga top mentors. Todo hataw sila, di ba? Bakit? Kasi po, iniisip nila yung future ng anak nila. Tama? Iniisip nila yung future. Di ba? Ayaw naman nilang maghirap yung anak nila eh. Tama? Kumaga, lagi niyong tandaan to hindi sila humahataw para sa present. Ulitin ko, hindi sila humahataw para lang sa present. Humahataw sila para sa future. Tama? Oh, sa mga single naman po dito, 'di ba? Pa-comment nga yung mga single, meron bang mga single diyan? Hindi ko alam kung anong dahilan nyo, no? Iba-iba kasi tayo. Pero dapat meron ka. Dapat clear sa'yo kung ano yung reason mo. Okay po? Ngayon, take note Kinig kayo. Take note. Kailangan humahataw ka para sa ikagaganda ng future mo. Ulitin ko. Take note Kailangan humahataw ka para sa ikagaganda ng future ninyo. Hindi yung humahataw ka para sa hindi yung humahataw ka pag nahihirapan ka na. Pag medyo stable ka na, easy-easy ka na. Babalik ka na naman sa dati. Pag nag-just for you ka, easy-easy ka na naman, di ba? Pag kumita ka ng 100,000, easy-easy ka na naman. Hindi po. Hindi pwedeng ganon, no? Huwag ganon. Ulitin ko. Kailangan humahataw ka para sa ikagaganda ng future mo. Hindi yung humahataw ka tuwing nahihirapan ka lang. Okay? Pag humahataw ka lang para sa present, di ba? Pag humahataw ka lang para sa present, para lang yan sa bills mo, para lang yan sa araw-araw na gastos mo, pangkain mo, 'di ba? Pero pag humahataw ka para sa future, 'di ba? Iba nang pinag-uusapan doon. Pangarap na. Tama? Again guys, set ka ng deadline 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, 'di ba? Set ka ng deadline. Guys, imagine. May papa-imagine na ako sa iyo. Imagine, walang pera sa mundo. Di ba? Walang pera sa mundo. Tatanggalin ang pera sa mundo. Ang meron tayo, time. Ang currency natin, time. Pag bibili ka ng pagkain mo, ang ipangbibili mo, time, oras. Di ba? Pag bibili ka ng damit mo, ang pangbibili mo, oras. Sapatos mo, lahat po, ang currency natin, time. Pag naubos ito, no? Pag naubos yung oras mo, yun na yung death natin. Yun na yung katapusan natin sa mundo. Question, magiging careful ka ba sa paggamit ng oras mo? Sige nga, pa-comment nga. Parang ganito, halimbawa lang, lahat tayo, binigyan tayo ng 1,000 hours to live. Pag naubos ito, yun na yung last day natin. O example, bibili ka ng pagkain mo, makikipagkwentuhan ka, makikipag-chismis tayo, di ba? So, yun yung pinangbabayad natin, nauubos yung oras natin. Question po, magiging careful ka ba sa paggamit ng oras mo? Yes, di ba? Sabi ni Anthony, sabi ni Michelle, sabi ni Brenda, yes, di ba? Alam mo, guys, no? I-treat mo yung oras just like money. Para itong pera. Magsasayang ka ba? Siyempre, hindi. Di ba? Minsan, example, nanonood ka ng vlog. Vlogs, uso ang vlogs ngayon, di ba? Netflix, uso yan. Computer games. Hindi ko alam kung ano yung mga hilig mong gawin, no? Diba pagkatapos mo gawin yung mga yan, pagkatapos mong gawin, minsan nakikipag-chat ka sa Facebook ng walang katuturan. Diba pagkatapos mo gawin yung mga yan, minsan magtataka ka na lang, walang nangyari sa 2 hours mo, walang nangyari sa 1 oras mo. Question, may nag-gain ka ba? May nag-grow ka ba? Diba hindi? Diba? Hindi ko alam kung na-experience ito sa pera. Nagiging expression natin to. Sinong nakaka-experience nito? Nagiging expression natin. Hindi ko nga, parang minsan nasasabi mo to, no? Hindi ko nga alam saan napunta yung pera ko eh. Sino na nagsabi nun? Hindi ko nga alam saan napunta yung pera ko eh. Diba? Hindi ko nga alam bakit wala akong pera ngayon eh. Sino na nagsabi niyan? Sige nga, hindi ko nga alam saan napunta yung pera ko eh.
Hindi ko nga alam bakit wala akong pera ngayon eh. Di ba minsan nag-wonder ka, saan napunta yung money mo? Saan napunta yung pera mo? Hindi mo alam kung saan mo nagastos. Same with time. Alam mo ba same yun sa oras? Minsan tinatanong mo na lang yung sarili mo, ano nangyari sa akin? Di ba? Ano nangyari sa buhay ko? Bakit ano nangyari sa buhay ko? Di ba? Same siya eh. Napapansin nyo ba to? Sa papansin nyo to, sa mga nagkaka-edad na, no, nagiging expression natin to. Sa mga tumatanda na po dito, nagiging expression natin to. Sinasabi natin to. Naku, wala na akong oras para dyan. May nagyaya sa'yo na friend mo. Sis, bro, punta tayo dito, punta tayo doon. At ang isasagot mo, naku, wala na akong oras para dyan, sis. Wala na akong oras para dyan. Diba? Bakit mo nasasabi yun? Sige nga, bakit mo naging expression yun? Wala na akong oras para dyan. Wala na akong panahon para dyan. Bakit? Pakitype nga po. Bakit? Why? Kasi po, alam mo, nare-realize mo na ang oras nauubos din. Tama? Unti-unti, habang tumatanda tayo, nare-realize mo, di ba? Na, kumbaga, kumbaga, na-realize natin na ang oras nauubos. Kaya natin nagiging expression yun. Di ba? Ito pa po, alam nyo ba, ang oras nagde-depreciate din, same sa money. Di ba? Nagde-depreciate din, bumababa ang value ng pera every day. Ang time ganun din, kasi tumatanda tayo, di ba? Nauubos din ang oras natin. Tandaan nyo ito. Tandaan nyo ito Hindi oras ang mag-a-adjust para sa atin. Tandaan nyo yan. Hindi oras ang mag-a-adjust para sa atin. Tayo ang mag-a-adjust para sa Kanya. Kahit sino ka pa, ikaw ang pinakamayaman na tao sa mundo, president ka, top 1 ka, di ba? Ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo, kahit sino ka pa. Hindi oras ang mag-a-adjust para sa atin. Tayo po ang mag-a-adjust ng oras. Kaya manage it well. Are you learning po? May 1 na naman today. Di ba? Kumusta yung 4 months mo? Kumusta yung 4 months na natapos sa'yo? Nagamit mo ba yan ng maayos? Diba? Ikaw lang makakapagsabi niyan. Diba? I am learning, sabi ni Michelle Hanilet. Diba? Ikaw lang makakapagsabi niyan. Kung tingin mo, hindi mo nagamit ang maayos yung 4 months mo, diba? Bawi ka starting today. Makakabawi ka din, believe me. Diba? Anong gagawin mo sa next 7 months mo? May 7 months ka pa before mag-end ang 2021, diba? Mahababang panahon pa. Diba? Sulat mo, be specific. Nakakasunod po? Before ako mag-proceed? May natututunan ba? Ayan. Diba? Next, understanding. Okay, understanding. Ito po pakiusap ko sa inyo, lalo na sa mga bago. Nakikiusap po ako sa inyo. Attend ka lagi ng trainings, kahit 2 months lang, o 3 months, kahit sabihin natin, kahit at least 2 months lang, bigyan mo ng oras yung training ng IM. Yung training po natin sa IM is free every 8 p.m. every day except Sundays. Bigyan mo lang ng oras to. Isa puso mo lang kahit 2 months lang. Why? Kasi yan lang po yung way para maintindihan nyo lalo yung ginagawa natin. Okay? Diba? Dito mo maintindihan kung anong meron sa IM Worldwide. Bakit ang iba sobrang seryoso? That's the only way. Attend po kayo ng training. Maintindihan mo unti-unti na para sa'yo talaga to. Diba? Na hindi ka aksidente na nandito ka ngayon. Pwede naman nanonood ka na ng Netflix, di ba? Pwede naman natutulog ka na lang. Ba't ka nandito ngayon? Hindi po accident yan. Di ba? Dito mo ma-realize every time na uma-attend ka ng training na ito lang yung way para maiahon mo sa hirap yung family mo. Di ba? Ito lang yung way na makakatulong tayo sa mga kamag-anak natin na nangangailangan din. Tama? Di ba? Na dito mo ma-realize na ito lang yung mga katulong, di ba? Kumbaga, makakatulong tayo sa iba para maabot din nila yung mga pangarap nila, etc. Marami pang iba. Ako po, nung naging distributor ako noon, sobrang tagal na, no? 13 years ago, di ba? Naging distributor din kami. Naintindihan ko talaga yan, no? Yung understanding ko, sobrang lalim. Di ba, na 20 years old po ako noon, naintindihan ko talaga na wala nang ibang way. Naintindihan ko yun sobrang lalim. Kaya po, nagseryoso ako. No? Pwede kasi nating sabihin na tayo, pwede na, di ba? Pwede na to. At least nakakain kami 3 times a day. Di ba? Pero tandaan nyo to, guys. Tandaan nyo to.
Ang gusto ni Lord sa atin, magkaroon tayo ng abundant life. Abundant po, meaning plenty, madami. Sobra-sobra. Hindi po yung sakto lang. Di ba? Sobra-sobra para may maibigay ka. Tama? Hindi pwede yung pwede na to. At least nakakain ako. Selfish po yun. Kasi sarili mo lang iniisip mo. Tama? Tama ba? Kaya dapat ang goal mo, magkaroon ka para makatulong ka, para makapagbigay ka. Kasi hindi ka makakapagbigay kung ikaw mismo wala ka. Are you learning? Are you learning po? O, di ba? Example, attend ka ng trainings every day para magka-knowledge ka, magka-wisdom ka, di ba? Para may maibigay ka sa iba, para makapagturo ka. Di ba? Hataw ka ngayon. Para in the future, edi makapagbigay ka ng oras sa mga mahal mo sa buhay. Nakakasunod po? Are you learning? Nakakasunod ba? O, before ako mag-proceed, number 2 na tayo. May natutunan ba sa number 1? May nakakasunod? Ayan, I am learning, sabi ni Florence. Before po ako mag-proceed. Gets naman yung number 1, no? They know what they want. Number 2 na po tayo. Number 2. Number 2, ano yung number 2? They are aggressive. Pakitype nga po, aggressive. Sige nga. Pakitype nga po, aggressive. Yan. Guys, ito, I'm not talking about aggressive personality. Hindi po siya yung aggressive temperament, di ba? Kailangan mataray ka, kailangan masungit ka. Yung palaban, aggressive, di ba? Rude, yung gano'n, yung violent, hindi po. Okay? Hindi yun yung sinasabi ko. I'm talking about being aggressive about the goals and dreams that we have. Okay? Yung goals, yung pangarap mo, yung goals mo, yung doon ka aggressive. Di ba? Meaning po ng pagiging aggressive, hindi ka pumapayag na hindi mo makuha yung mga pangarap mo. Tama? Marami kasing pumapayag eh. Guys, two kinds of people. Two kinds of people. Number 1, goal setter. Number 2, goal getters. Maraming magagaling lang mag-set. Di ba? Maraming magagaling mag-set. Pero, di ba, nag-set sila, dapat magsasuffer ako this April, mag-ruby ako, kailangan papasok na ako sa top. Pero pumapayag sila na hindi makuha. Di ba? May kakilala kayong ganun? Magaling mag-set, ang daming siniset talaga, grabe, sobrang dami. Pero pumapayag sila na hindi nila makuha. Okay lang sa kanila. Ang motto nila in life, alam niyo kung ano? Okay lang. Ganyan talaga eh. Binigay ko naman ng lahat, di ba? Hindi talaga para sa akin yan. Hindi siguro talaga para sa akin yan, di ba? Yun yung goal setters. Pumapayag sila na hindi nila ma-hit. Ang daming siniset. Di ba? Kailangan ma-hit ko yung Apple incentive. Kailangan ganito. Kailangan ganun. Pero hindi pumapayag. Motto nila in life, okay lang. Next time na lang. Binigay ko naman lahat dito para sa akin. Di ba? Yun yung motto nila. Marami naman nagsiset. Ito yung second type of persons. Marami nagsiset. Okay? Pero hindi sila pumapayag na hindi nila makuha. Yun yung goal getters. No? Nagsiset sila. Kailangan magganito ako. Kailangan pumasok ako sa top. Kailangan ganito. Kailangan ganito. Hindi sila pumapayag na hindi nila makuha. Ano yung motto nila in life? Ano yung motto nila? Hindi ako papayag na hindi ko ma-hit. I will do whatever it takes. Yun yung motto nila. Di ba magkaiba? Question, alin ka sa dalawa? Ikaw ba si goal setter or ikaw si goal getter? Sige nga. Sabi ni Mentor Claire Honey, di ba? Hindi pwedeng hindi ma-hit, di ba? Diamond natin from Italy, napakagaling yan, napakasipag, di ba? Isa pang goal getter yan. Hindi siya pumapayag na hindi niya ma-hit yung mga goal niya. Sino ka sa dalawa? Ikaw ba si goal setter? Ikaw ba si goal getter? Ikaw lang makakasabi niyan. Okay? Alam nyo, alam nyo, may mga kakilala ko, sobrang hinhin. May kakilala ba kayong sobrang hinhin? Sobrang tahimik. Pag may mga group meetings kayo, hindi nagsasalita. Parang wala nga siya eh, di ba? Hindi makabasag pinggan, di ba? Sabi ni Mentor Sam Palomo, ako po. Sobrang tahimik, di ba? Very compassionate. Very gentle siya magsalita, di ba? Very gentle sa mga tao. Pero alam nyo, sa mga goals and dreams sa buhay nila, very aggressive. Di ba? Hindi sila pumapayag na hindi nila ma-hit yung goals nila. Hindi sila pumapayag na hindi niya makuha yung mga pangarap niya. Di ba? Ano yung motto nila in life? Ano yung motto nila? Ano yung term na to?
Familiar ba? Ang bumangga, giba. Di ba? Ang bumangga, giba. Di ba? Kahit anong challenges na dumating, kahit anong distractions yung dumating, baliwala sa kanila yon. Kukunin at kukunin niya yon. Lahat ng pangarap niya, lahat ng goals niya, very aggressive. May kakilala kayong ganun? Diba? Sobrang tahimik. Pero pagdating sa goals, pagdating sa dreams, very aggressive. Whatever it takes, diba? Hindi sila pumapayag. O, next slide ko. Sino ka dito sa dalawa? Two kinds of people. A person of sana. Two kinds of people. Yung una, a person of sana. Sino yung a person of sana? Person who says, sana umasenso ako. Sana all, di ba? Sana maging ganyan ako. Sana maging successful ako. Sana mag-diamond din ako. Sana maging ganyan din ako, di ba? May kakilala kayong ganyan? A person of sana. Oh, second type of people, a person of dapat. Di ba? Person of dapat. Dapat umasenso ako. Dapat maging successful ako. Dapat mag-diamond ako. Dapat maging ganyan din ako. O, sabi ni Ralph Villarreal, dapat mood po, dapat. O, diba? Dapat. Tandaan niyo ito ha, ang sana, okay, word na sana. Ang sana po, wishful thinking yan. Okay, wishful thinking. Wishful thinking. Laging tandaan to, there is no such thing as wishful thinking. Diba? Yung sana mo, palitan mo ng dapat. Pag sinabi mong dapat, you commit. Tandaan mo to. Pag sinabi mong dapat, you commit. You will do whatever it takes, whatever to hit your goals and dreams, you commit. Again, sino ka po sa dalawa? Sige nga, sino ka sa dalawa? O, sino ka sa dalawa? Yung una na yung sana na wishful thinker, or ikaw yung pangalawa na dapat na committed, di ba? I hope po and I pray na number 2 ka. Kasi sobrang laking difference niyang dalawa. I wish and I commit, magkaiba. Di ba? I wish, I commit, magkaiba. Magkaibang magkaiba. Pakitype nga po, dapat. Ayan. Pakitype nga po, dapat. Dapat. Okay? Sabi ni Jovelyn, dapat. Di ba? You need to be successful. You need to commit. Di ba? You need to be aggressive in reaching your goals. Di lang, alam niyo sa totoo lang, guys, alam niyo to sa totoo lang, wala pa akong na-meet na successful na hindi aggressive sa pagkuha ng mga goals and dreams niya. Ulitin ko, wala pa akong kakilalang tao na successful na hindi aggressive sa pagkuha ng mga goals and dreams niya. Diba? Pag-usapan na lang natin dito sa IM Worldwide. Mentor May, Mentor Peach, Mentor Kath, Mentor Arian, etc. Mga diamonds natin, very aggressive. Tahimik pero very aggressive. Diba? Dapat maging aggressive ka din. Type mo nga, I am aggressive. Sige nga, type mo nga, I am aggressive. Diba? Yung mga mentors niya, very aggressive. Tahimik pero very aggressive. Tama? Oh, next ko. Sabi po sa Proverbs 10:4, lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Diba? Ayaw ni Lord na tamad po tayo. Ayaw niya ng ganun, no? Binigyan ka niya ng vision, dapat trabahuhin mo ito. Diba? Ayaw niya ng tamad. Ang bine-bless niya po, yung mga masisipag. Ang bine-bless niya, yung mga aggressive sa vision na binigay niya. Are you learning? Guys, remind ko lang kayo, Remind ko lang kayo. Kaya kayo nandito sa IM, di ba? Kaya kayo nandito sa training natin kasi po may nakita kayo, tama ba? May na-visualize kayo, tama ba? Di ba? Kaya ka nandito, pa-comment ka ng IM. Di ba? Kung nabuhay yung mga natutulog mong pangarap, kaya ka nandito, tama? Guys, nabuhay na yung mga pangarap nyo. No? Nabuhay na yung mga pangarap ninyo. Nai-imagine mo na yan. Anong dahilan kung bakit hindi tayo aggressive dyan? Tama? Pag may promo sa Lazada, may promo sa Shopee, di ba? May promo, may sale dati sa malls. Sobrang aggressive mo. Nakikisiksik ka pa sa mga malls para mabili mo yung mga gusto mo, di ba? Pero bakit sa pangarap mo, hindi ka aggressive? Tama? Tama ba? Guys, ito. Isang dahilan kung bakit may hirap tayo. Bakit mahirap ang bansa natin? No? Bakit mahirap yung bansa natin? Isang dahilan. Alam niyo kung ano? Isang dahilan po kung bakit mahirap yung bansa natin, kung bakit maraming mahirap sa bansa natin. Panahon po ng mga Kastila. Familiar?
Familiar kayo sa hacienda? Familiar sa hacienda or malaking farm? Familiar po? Patype nga. Familiar sa hacienda? Anong ibig sabihin ng hacienda? Malaking farm. 'Di ba? Ano pong tawag sa mga may-ari ng farm? Sige nga, farm owner. Haciendero. O, yan yung owners ng mga hacienda. 'Di ba? Before, tandaan niyo to before, ang mga owners po ng hacienda sa bansa natin, mga Spanish, no? Ang mga workers nila, mga trabahador nila, mga Pilipino. Okay, ganito sa hacienda before. Okay, ganito sa mga big farm before. Pag ikaw, worker ka doon, provided po sa'yo lahat. As in lahat. Kahit whole family mo, pwede doon tumira. Food mo, di ba? Pagkain mo, shelter mo, money mo, tuition fee ng anak mo, di ba? May sakit yung anak mo, kailangan mo ng pera panggamot sa sakit, di ba? Gamit ng mga anak mo. Pag may kailangan ka, lapit ka lang sa kanila. Ibibigay nila yon. Ganun sa hacienda before. Lahat ng kailangan mo, basta lumapit ka sa kanila, they will provide it. Ganun po before. Ngayon po, gustong-gusto ng mga hasyendero yan. No? Gustong-gusto ng mga farm owners yan. Why? Kasi po, ang gusto nila, lahat ng tao dependent sa kanila. Ganun po before. Okay? Ganun before dati, yung panahon nila. Ngayon, ilang years ago na yon, sobrang tagal na po. No? Ilang years na yon. Ang mga workers, di ba, before, yung mga trabahador noon, yung mga Pilipino, hindi na nag-iisip ng future nila. Why? Kasi po, may inaasahan na sila anytime. Tama? Tama. Sabi ni Lisa Rosales, palaasa. Hindi na sila nag-iisip ng future. Why? Kasi po, may inaasahan na. Pag may kailangan, may lalapitan. Di ba? Pag may kailangan sila, lalapit lang sila, ibibigay. Ganun po dati. Provided po lahat. Ngayon, ang nangyayari po sa kanila, nakafocus sila sa present needs nila. Hindi na nangarap. Di ba? Provided lahat eh. Nakafocus sila sa needs nila. At that moment, sa present needs nila. Hindi na po sila nangarap. Ito po, before yun ngayon, nandito na tayo 2021 na. Diba? Wala na tayo sa panahon na yun ngayon. Pero, na-adapt natin yung ganong ugali. Do you agree? Yung ganong ugali na palaasa, na-adapt ng mga Pilipino. Pag may kailangan tayo, naghahanap tayo ng asyendero. Pag may problema tayo, naghahanap tayo ng asyendero. Tama? Pag may sakit yung anak natin, naghahanap tayo ng asyendero. Pag kailangan natin ng pang-rent ng bahay natin, naghahanap tayo ng asyendero. Tama? Pag bayarin ng bills natin, naghahanap tayo ng asyendero. Diba? Alam nyo, kaya may hirap mostly ng Filipinos. Sino ang asyendero nila? Sige nga po, sa mga nakikinig. Sino ang asyendero ng mga Filipinos ngayon? Comment nga. Sabi ni Zenaida, gobyerno. Sabi ni Beatrice, Bombay. Kuwang ko family, government. O, di ba? Sino ang malaking asyendero ng mga Filipinos ngayon? Government. Yun yung reason. Di ba? President ng Philippines, government. Yan ang asyendero ng mga Pilipino. Pag may problema, naku, kasi ang gobyerno walang ginagawa eh. Di ba? Presidente walang ginagawa eh. Puro kurakot. Di ba? Kaya mahirap kami kasi puro kurakot ang mga ganyan eh. Di ba? Sobrang dami ko pong, alam niyo, sobrang dami ko nakikitang post sa FB. Puro paninisi sa government. Kaya sila mahirap, kaya sila walang makain, dahil sa government, mali, di ba? Maling-mali. Yan ang mindset na kailangan natin maayos. Dapat hindi po tayo dependent sa ibang tao. Tandaan nyo yan. No? Dapat hindi tayo dependent sa ibang tao. Huwag maging solusyon yung utang sa mga problema mo. Pag nangangailangan, mangungutang ka. Pag nangangailangan, lalapit sa iba. Tama? Hindi pwedeng ganun. Alam mo, may lalapitan ka kasi hindi pwede. Hindi pwedeng ganun. Nandito ka na sa IM, no? Bibigyan ka na ng tool, no? Binigyan ka na ng tool, binigyan ka na ng platform para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Trabahuin mo. Huwag kang sumandal sa ibang tao. Are you learning po? Are you learning? Dependent. Sabi ni Kath Jagger, yes po. Di ba? Nandito ka na sa IM may tool ka na, di ba? Make the most out of it. Kailangan hatawin mo. Para pag nangailangan ka, hindi ka lalapit sa ibang tao. Lalapit ka sa bank account mo. Doon ka mag-withdraw, di ba? Are you learning? Hey, guys, ito, may tanong ako sa inyo. May tanong ako sa inyo. Ilang frogs yung nasa screen ko? Okay?
Ngayon, may 6 na frog. May tanong ako sa inyo. May 6 na frogs. Yung isa dyan, nag-decide tumalon. No? Yung 6 na frogs, nasa fence sila. Yung isa, nag-decide tumalon. Question po, ilan na lang yung naiwan sa fence? Sige nga, pagsagot. Ilan na lang yung naiwan sa fence? Iba-iba, may 4, may 5, may 6. Oh. Diba? Ilan na lang? Yung isa nag-decide tumalon, ilan na lang yung naiwan? Sabi nila, Christy Ann 42, 6 po, 6 po. Diba? Why 6? Why po? Kasi sabi ko, decided. Magkaiba ang decided sa committed. Tandaan mo yan. Magkaiba ang decided sa committed. Marami dito nag-decide mag-join, pero hindi naman committed sa ginagawa niya. Nag-decide lang. Pwede kasi nag-decide ka, pero wala kang ginagawa. Tama? Marami nag-decide mag-diet, pero hindi naman ginagawa. Di ba? Maraming nag-decide magsipag, pero hindi naman ginagawa. Until now, tamad pa din. Sobrang laking difference. Dapat person of action ka, di ba? Dapat action man ka, hindi puro salita. Are you learning? Hindi daw makatingin sa frog yung isa, takot daw siya sa frog. Are you learning? Oh, di ba? Example po, Disneyland, familiar? Sino nakapunta sa Disneyland? Before po maitayo yan, yung owner, ito po before maitayo ang Disneyland, yung owner niya, naghahanap sila ng taga-finance. Diba? Tumawag sila sa iba't ibang taga-finance, no, para mag-loan. Walang tumatanggap. Diba? Lumapit sila sa friend nila, lumapit sa bank, etc. Lapit dito, lapit doon, walang tumatanggap. Alam nyo kung ilang times sila na-reject? Alam nyo kung ilang times sila na-reject bago may tumanggap? 302. 302 rejections, 302 no's. Diba? Sa pang 303 niya, may nag-yes na. Ikaw dito sa IM, na-reject ka lang isang beses, ayaw mo na. Na-reject ka lang kaibigan mo, ayaw mo na. Na-reject ka ng 5 times, 10 times, ayaw mo na. Diba? Ang iba nga, isang beses pa lang, ayaw na. Naku, hindi para sa akin to. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun. Diba? O, next slide. Familiar? Sinong kumakain ng KFC? Sa KFC. Sino dito ang favorite ang KFC? Naalala ko po nung college ako, favorite ko yan. Diba? Ginagawa kong sabaw yung gravy nila. Diba? Owner ng KFC, Colonel Sanders. Ito po yung story niya dati. Okay? May chicken recipe siya. Okay? May chicken recipe siya. Inabot po siya ng 2 years. Pakahanap at nang tatanggap ng proposal niya. Ano po yung proposal niya? May chicken recipe po siya. Binebenta niya. No? At pag binili mo yung recipe niya, may maliit lang siya na royalty fee for every chicken na mabebenta. Yun lang yung proposal niya. Yun lang yung request niya. Guys, kung ikaw yung nilapitan ni Colonel Sanders, ikaw yung nilapitan niya, may ino-offer sa'yo na recipe ng fried chicken. Question, pipiliin mo ba? Diba, baka isipin natin, ako, chicken, ang dali lang gumawa niyan eh. Tama? Tama ba? Now question, ilan yung rejections na na-receive niya? Bago may tumanggap ng proposal niya, ilang beses siya na-reject? Alam mo ko ilan? 1,009 times. Ulitin ko, 1,009 times na-reject. 1,000 mahigit. O tayo, 5 rejection pa lang, ayaw na natin. 10 pa, hindi po pwedeng ganun. Okay, yun po yung ibig kong sabihin sa pagiging aggressive. Hindi ka pumapayag na hindi mo makuha yung pangarap mo para sa pamilya mo. Hindi ka pumapayag na hindi mo ma-hit yung rank. Diba? Hindi ka pumapayag na hindi mo ma-hit yung incentives na binibigay namin. Hindi ka pumapayag sa buhay na pwede na to. At least nakakain kami 3 times a day. Hindi po pwede. Yun yung pagiging aggressive na sinasabi ko. Are you learning po? Are you learning? Oh. Lastly po, last example ko. Familiar kayo dito? Oh. Familiar? Sylvester Stallone. Familiar po? Alam nyo dati? Kwento ko lang, quick lang. Si Sylvester Stallone, sobrang hirap ng buhay niya dati. Pinanganak siyang may complications. Kung nakakanood ka ng movie niya, di ba, meron siyang speech defect. Di ba? Meron yata siyang, kung tama ako Bell's palsy. Yun yung sakit niya. Di ba? Kumbaga, nagkaroon siya ng complications nung baby siya. Ang effect nun, nagkaroon siya ng speech defect. Di ba? Hindi maintindihan yung salita niya. Tabingi yung panga niya. Tama. Di ba? Napapansin niyo ba yun sa mga movie niya? Si Sylvester po,
Sobrang hirap yan before. Habang lumalaki siya, no, isa lang ang pangarap niya sa buhay niya. Gusto niya maging artista. Sobrang hirap ng buhay niya, pero may isa lang siyang pangarap. Gusto niya maging artista. Before nag-a-apply siya para maging artista siya, pero walang tumatanggap. Kasi nga, hindi maintindihan yung salita niya eh. May speech defect siya. Tama? O anong ginawa niya? Guys, tingnan mo ha. Sa sobrang aggressive niya, may isang director. Alam niyo ginagawa niya? Sobrang kinukulit niya. Diba? Kinukulit niya yung isang director na to, wala pa din. Yung director na to, may office siya. Umuupo si Sylvester Stallone, umaga pa lang nandun na sa office ng director na to. Bago dumating sa office yung director, nakaupo na si Sylvester doon. Whole day nag-aantay siya doon. Pag uwi ng director, nandun pa rin siya sa labas. Sabi ng director, ano gawin ko para matigil ka? Para umuwi ka na. Alam mo sabi ni Sylvester, bigyan mo ko ng acting job. Sa sobrang kulit, sa sobrang aggressive, sobrang consistent, binigyan siya. Sabi ng director, sige, bibigyan kita ha, after nito, wala na. So after nang binigyan siya, after nun, wala nang kumuha sa kanya. Wala nang tumatanggap sa kanya. Ngayon, nagkaroon siya ng idea. Nagkaroon siya ng idea. Alam niyo kung ano ang idea niya? Sumulat siya ng movie script. Sumulat siya ng script. Sabi niya sa sarili niya, iaalok ko ito sa mga production houses. Pero may isang kondisyon. Alam niyo kung ano yung kondisyon? Ikaw ang bida, sabi niya. Diba? Siya yung bida. Siya yung actor. Nag-offer siya sa iba't ibang production houses, walang tumatanggap. Rejections, lahat. Sobrang daming rejections. Until finally, may isang production house na nagustuhan. Sabi niya, alam mo, sabi ng production house, sabi sa kanya, alam mo, gusto ko tong script mo. Okay tong script mo. Bibilhin namin to. $75,000. Yun yung offer sa kanya, guys. $75,000. Pero may isang kondisyon. Magkano sa peso ang $75,000? Almost 3.5 million pesos, di ba? Kung ikaw inoferan nun, di ba? Sobrang hirap ng buhay mo, di ba? Inoferan ka ng 3.5 million pesos para sa script. Tatanggapin mo ba? Sa sobrang hirap ni Sylvester, alam nyo, yung dog niya, binenta niya, so next slide, yan, binenta niya yung aso niya, $50. Para lang may makain siya, para lang may pangbayad siya sa bills niya. No? In-offer sa kanya yung script, bibilhin $75. Pero may isang condition, hindi siya yung artista. Sabi niya, alam niyo sabi ni Sylvester, sabi niya, no, thank you, kailangan ako ang bida. Sabi ng production house, sorry, kailangan hindi ikaw. Bye-bye. After a while, tinawagan siya ulit, inofferan siya ng mas mataas. Alam niyo kung magkano? $225,000. Pero may isang kondisyon, hindi ikaw ang bida. Anong sabi ni Sylvester? Sorry, hindi po, kailangan ako ang bida. Umalis siya. After a few months, tumawag ulit yung production house. So, alam niyo kung magkano yung in-offer sa kanya? $1 million. Pero sa isang kondisyon, hindi ikaw ang artista. Kukuha kami ng iba. Hindi ikaw ang pwede maging artista dyan. Hindi ka namin maintindihan magsalita. Sabi ng production house. Alam niyo sabi niya? Sorry, no thank you. Sobrang clear sa kanya kung ano yung gusto niya. Tinanggihan niya yung $1 million para sa pangarap niya na maging artista. After a few weeks, tingnan niyo to guys, after a few weeks tumawag ulit, sabi sa kanya ng production house, Sylvester, sige, okay na, ikaw na ang bida. Pero, $35,000 lang yung amount. Hindi $1 million. $35,000 lang. Alam niyo, pumayag siya. Alam niyo, since may pera na siya, pumayag siya, di ba? After doon, pumayag siya, nakuha niya na yung pera, no? Binili sa kanya ng $35,000 yung script, binili niya ulit yung aso niya. No? Binibili niya ulit yung aso niya dun sa bumili, yung new owner, di ba? Binenta niya ng, naalala niyo kung magkano kanina? $50 niya binenta yung aso niya. Ngayon, binibili niya yung aso niya ulit, since may pera na siya, binibili niya yung aso niya. Alam niyo kung magkano? $500. Ayaw ng owner. Siyempre, napamahal na. Kung ikaw din, yung owner, di ba? Ayaw mo na. Kasi pamahal na sa'yo yung aso. Tama. Tinaasan niya ulit. Sabi niya, okay, sige, tataasan ko $1,000. Ayaw pa din.
Until nagkasundo sila, $3,000 niya binili yung aso niya. Magkano yung $3,000 in peso? O, 150,000 niya binili ulit. From $50 to $3,000 niya binili yung aso niya para lang makuha niya ulit. Guys, tingnan nyo. Sobrang clear sa kanya kung ano yung gusto niya. Pinagpalit niya yung $1 million para sa pangarap niya. Ang binayad lang sa kanya, $35,000. Alam niyo kung ano yung movie na yon? Dami ko nang nabasa kanina no Rocky. Pinagpalit niya yung $1 million para sa $35,000. Pero yung movie na yon nag-hit. Diba? Alam niyo kung magkano yung kinita ng movie na yon? $171 million yung kinita ng movie na yan. Ulitin ko, 171 million yung kinita ng movie na yan. Sobrang daming awards. Nanalo din siya as Best Actor, 'di ba? Best Picture of the Year. Sobrang dami. Amazing, 'di ba? Ang tao na binanggit ko, anong common denominator nila? Sige nga, pa-comment. Sa tatlong binanggit ko, 'di ba? Si Colonel Sanders. Sino pa? Yung isa kanina? Sino isang binanggit ko, guys? I forgot. Ayan, si Disneyland, 'di ba? Si Colonel Sanders, tsaka si si Sylvester Stallone. Ano yung common denominator sa kanila? Aggressive. 'Di ba? Aggressive sila sa pagkuha ng mga pangarap nila. Hindi sila pumapayag na hindi nila makuha. Tandaan niyo ito, ha? Tandaan niyo ito. Kaya ninyong makuha lahat ng gusto niyo. Kahit ano, tandaan niyo yan. Basta committed ka, basta aggressive kang makuha ang mga ito. Are you learning? Next ko. Guys, nasa IM Worldwide tayo, 'di ba? Nasa IM Worldwide tayo. Ano yung network? Ano yung IM Worldwide? Network marketing, 'di ba? Or networking. Ang negosyo na meron tayo ngayon, network marketing or networking. Naka-highlight po dyan, naka-caps lock dyan yung work. Okay, networking, work. Kailangan mo ng work. Kailangan mo mag-work. Kailangan mo i-work out yung mga pangarap mo. Kailangan masipag ka dito. No? Kapag hindi, sa mga bago po, kapag hindi ka pa magaling, no? Hindi ka pa marunong, it's fine. Sa mga bago po, no? Nakikinig po sa mga bago. Kapag hindi ka pa magaling, kapag hindi ka pa marunong, it's fine. Don't worry, no? Lahat kami galing dyan. Mahiyain, takot sa camera, no? Takot sa tao, nanginginig pagkaharap yung maraming tao, na may mental block. Name it. Galing ako dyan. Galing kami dyan. Lahat ng top mentors ninyo, bago din naging magaling, hindi rin sila marunong. Tandaan niyo yan. Lahat kami na nagsisimula. Nagsimula rin po kami tulad ninyo. Okay? Ang pinaka-important, no? Ang pinaka-importante lang, kahit hindi ka pa marunong ngayon, kahit hindi ka pa magaling ngayon, ang pinaka-important, kailangan magsipag ka. Kailangan masipag ka. Work, no? Kailangan masipag ka. Masipag versus magaling. Alam nyo ba, dito sa ginagawa natin, maraming magagaling. Sobrang galing magsalita. Sobrang daming alam. Pero tamad. Ulitin ko, sa ginagawa natin, sobrang daming magagaling, sobrang daming magaling magsalita, ang galing magpa-on the spot pay-in, di ba? Ang galing mag-training, ang galing, sobrang daming alam. Pero hindi masipag. Kaya in the end, mas umaangat yung mga mas masisipag. Tama? Anong point? Guys, ganito. Especially sa mga nagsisimula, ang goal mo, magsipag ka. Okay? Ang goal mo, magsipag ka. Kasi pag nagsisipag ka, pag binigyan mo ng maraming oras si IM Worldwide, gagaling at gagaling ka din. Believe me, sure yun, no doubt doon. Ulitin ko, ang goal mo, magsipag ka. Okay? Ang goal mo, magsipag ka. Kasi pag nagsisipag ka, pag binibigyan mo ng maraming oras si IM Worldwide, gagaling at gagaling ka din. Believe me. Kaya sa networking, work, di ba? Mas masipag ka dito, mas makukuha mo yung goals mo. Guys, very basic example. May dalawa tayong scenario, no? May isang member, ginagawa niya ng 4 na oras si IM Worldwide every day. First scenario po, ginagawa niya si IM Worldwide every day for 8 hours. Second person, scenario 2, second person, yung isang tao, ginagawa niya ng 18 hours per day si IM Worldwide. Question, tingin mo, sino ang mas gagaling dyan in the long run? Sige,
Yung 8 hours ginagawa si IM or 18 hours ginagawa si IM? Sino yung mas gagaling? Di ba? Sino mas gagaling dyan sa dalawa? Sa 8 hours o sa 18 hours? Sige nga. O, di ba 18? Siyempre number 2. Why? Kasi siya yung mas masipag. Siya yung mas mahabang oras ginagawa si IM worldwide. Mas nahasa siya. Are you learning? So, kung magaling ka na, pag dumating yung time na marunong ka na magaling ka na, pag nahasa ka na, at ikaw pa ang pinakamasipag dito sa IM Worldwide, ewan ko na lang kung di ka pa mag-top 1. Diba? Work. Diba? It's all about action. Work. Networking. Kailangan ikaw ang pinakamasipag. No, example, natutulog pa ang iba, kailangan ikaw gising na. Ikaw kailangan nag-work na, nagpro-prospecting ka na, nagtutok ka na, nagme-mentoring ka na sa ibang bansa, di ba? Oh, habang nanonood ng Netflix ang iba, ikaw dapat nagtatrabaho ka. Mas masipag ka dapat. Habang tulog na ang iba, habang tulog pa ang iba, kailangan ikaw gising na, tinatapos mo na yung things to do mo. Di ba? Dapat may kausap ka na, dapat nagtatrabaho ka na. Di ba? Sleep late, wake up early muna. Pakitype nga po muna. Sabi ni Mentor Krisha Benancio, isa pang masipag, be the most hardworking person in the room. Tama po. O, pakitype po muna. Sleep late, wake up early muna. Hindi ko sinabing forever, muna. Pag solid na yung grupo mo, ikaw na ang magsaset ng oras ng gising mo. Ganun na yung nangyayari sa top mentors ninyo. Di ba? Tumatanda rin sila, di ba? O, alimbawa, si Mentor Aryan, narinig ko sa last training niya, 11 yata, or 12, mga ganyan. Inaantok na yata siya, no? Pati si Mentor ka, kaya ganun din yata sila Mentor Pitch, di ba? Pagdating ng 12, tinatawag na sila ng kama. O, pero maaga gumigising. Tama? Tama ba? O, ngayon, sila magsaset dati na nagsisimula sila, sleep late, wake up early. Pero ngayon, nung medyo solid na yung grupo nila, nung kumikita na ng medyo malaki yung income nila, o, nagsaset na sila ng sariling oras nila. Tama? Ganun din kayo muna. Dadating yung panahon, pag solid na yan, o gumising ka ng 8 a.m., pwede. Matulog ka ng 12, pwede. Tama? Guys, i-apply nyo muna to, no? Pag ito ginawa mo, wala naman magbe-benefit niyan kundi ikaw, sarili mo, grupo mo, at ibang tao din na matutulungan mo. Okay? Ikaw din magbe-benefit. Example. Guys, example, Mentor May. Example, Mentor May. Kung hindi siya naging aggressive sa goals niya, wala siyang 3-story house ngayon, tama? Sino nagbe-benefit? Diba family niya din? Nakikita niyo yung post ni Mami Betty, diba? Nagsiswimming. Kasama yung mga barkada niya, di ba? Pamangkin niya, nagsuswimming, mga kapatid niya. Family din nagbe-benefit eh, tama? Ganun siya kasimple. Kayo din magbe-benefit pag in-apply nyo ito. Okay? Guys, ito kaya kayo pinupush ng mentors nyo? Meron ba dito yung pinupush ng mentors niya na dapat, guys, mag-rank up na kayo ha? Dapat pumasok ka na next month sa top. Meron bang ganun dito? Sino yung mga pinupush ng mentors niya? Di ba? Minsan, alam mo, di ba minsan yung iba, feeling nyo, nagiging pushy na si mentors, no? Wag mong isipin na para sa kanya yun. Pag pinupush ka ng mentors mo, wag mong iisipin na para sa kanya yun. Tandaan mo to, para sa inyo yun. Di ba? Nag-usap na tayo kanina about your dreams and your goals. Tandaan mo to. Hindi mo makukuha yung mga yan, ulitin ko, hindi mo makukuha yung mga goals mo, yung mga dreams mo, yung mga long-term goals mo kapag hindi mo gino-goal makapasok sa top at mag-rank up consistently. Ulitin ko. Hindi mo makukuha yung mga long-term goals mo, no? Hindi mo makukuha yung mga long-term goals mo kapag hindi mo gino-goal makapasok sa top at mag-rank up consistently. Why? Why? Kasi po, prerequisite yan. Prerequisite, ibig sabihin, meaning, kailangan mo yan, daanan, no? Kailangan mo daanan para maabot mo yung long-term goals mo. Kasama yan. Wala akong nakikita naging successful sa network marketing na hindi nag-goal makapasok sa top at mag-rank up. Ulitin ko. Wala akong nakitang naging successful sa network marketing na hindi nag-goal makapasok sa top. Tama? Parang sa school, di ba? May top din. O, same lang yun dito.
Parang playground lang natin yung top, yung rank up, 'di ba? Para may challenge, para masaya, 'di ba? Para may short-term goals ka. Pero long term, no? Pero long term ang effect niyan, pag gino-goal mo yung makapasok diyan every month, isa lang mangyayari sa inyo. Kapag nag-goal ka ng ganyan, lahat, no? Lahat kayo maabutin yung mga desires ng heart niyo. Doon din kayo papunta. Are you learning? Yes po, pero I'm blessed. Magpa-push pa po ako lalo. O, 'di ba? Okay, guys, ulitin ko ha. Kaya kayo pinupush ng mentors ninyo, hindi yun para sa inyo. Para sa inyo yun. Ay, I mean, hindi yun para sa kanila. Okay, para sa inyo yun. Prerequisite yan. Hindi mo makukuha yung long-term goals mo kung hindi mo ini-aim yun. Okay? Career learning. Number 3, last na po tayo. Number 3, last na. Lastly, they are willing to sacrifice. Pakitype nga po, sacrifice. They are willing to sacrifice. Okay, start na. Okay? Kung gusto natin kung gusto natin magkaroon, no, ng magandang buhay sa future, kailangan natin mag-sacrifice ngayon. Tandaan 'yon. Alam niyo po, sobra akong naniniwala sa ganito. Kapag nag-sacrifice ka, may magandang kapalit 'yon. Hindi pwedeng hindi, hindi pwedeng wala. Okay? There is no success without sacrifice. Ano bang ibig sabihin ng sacrifice? No, ano bang ibig sabihin 'yan? Ibig po sabihin 'yan, may mga bagay ka ngayon na may mga hilig kang gawin, 'di ba? Habits. TV, Netflix, pagtulog ng mahaba. Ang pagtulog po, habit 'yon, no? Paggising ng late, habit din 'yon. Ano pa? Mga hobbies mo, ano pa? Ano pang mga hobbies mo? Mga computer games. 'Di ba? Ano pa? Hobbies, ano pa? Marami, no? Ikaw lang nakakaalam niyan. Kumbaga, kailangan mo munang tanggalin. Okay? Again, muna. Kailangan mo munang tanggalin. Tapos po, mag-focus ka muna sa mga bagay na tingin mo makakatulong para maabot mo yung mga pangarap mo. Pag yun daw, ginawa natin, sure yun, may magandang kapalit yun. Example po, example, Netflix, YouTube, vlogs, no? Computer games, hobbies mo, habits, mahabang tulog, tanggalin mo muna. Are you learning? Pag ikaw kasi, pag nag-set ka ng goals, automatic may distractions yan. So, kailangan, alam mo yung mga distractions mo, kailangan aware ka para alam mo kung ano yung ititigil mo. Tama? Yung mga top mentors nyo po, nung mga nag-distributor pa lang kami nila press, no? 3 to 4 hours lang sleep namin, enough na. 'Di ba? Ngayon, nakakabawi na kami. 'Di ba? Yung sinasabi ko kanina, muna. Hindi naman forever eh, muna. Tama? Are you learning? Okay, next. Multi-generational, familiar. Guys, ito, mga successful na tao. Okay? Yung mga successful na tao, multi-generational sila mag-isip. What does it mean? Ano bang ibig sabihin ng multi-generational? Meaning po, hindi lang sarili nila iniisip nila. Pag nag-set sila ng goal, pag nangarap sila, pang-apo sa tuhod na, ganun sila mag-isip. No? Guys, ikaw, tatanungin ko kayo, hanggang saan yung iniisip mo? Hanggang kanino yung goals mo? Para sa sarili mo? Para sa family mo? Sa anak mo? Sa future na magiging anak mo? Apo mo? Or baka wala ka pang goal, di ba? Tama po? Ito sa mga OFW po dito, pwede po bang pa-type? Comment ng IM sa mga OFW? Perfect example ko po sa sacrifice. Para sa akin, ang favorite example ko, ang dami Caroline, Rachel, di ba? Mga OFW natin. Example, tama? Mga OFW, yan yung favorite example ko for sacrifice. Why? Kasi ang mga OFW po, umaalis sila ng bansa, di ba? Iniiwan nila yung family nila para magtrabaho sa ibang bansa, para mapaganda yung buhay ng mga anak nila. Tama ba? Matinding sacrifice yun. Tama ba? Ang dami nating OFW, parang kalahati nga yata OFW sa atin. Tama? Kumbaga sila mismo, matinding sacrifice yun eh. Ito po, may story po ako, share ko na lang din sa inyo. No? Yung mama ko po dati kasi po, di ba, wala na kaming sariling income. Di ba? Umaasa na lang kami sa allowance ng family, ng relatives namin dati. Tapos, that time, for kami magkakapatid, no? Nag-aaral kami sabay-sabay, college, so magastos, wala pang sariling income. Siyempre, mga magulang, no, mga magulang natin, gusto naman nilang i-provide yung mga needs and wants sa mga anak nila. Tama ba? Ngayon po, maalala ko to dati, one time,
nag-uusap sila na aalis na daw yung mama ko. No? Nagpaplano sila. Nagpaplano pa lang, hindi pa naman aalis. Nagpaplano sila na pupunta ng Canada, di ba? Para magtrabaho yung mama ko, caregiver yata. Kasi wala na, yun na lang naisip nila na solusyon eh. No? Alam niyo po, the moment na narinig ko yung sa kanila na nagpaplano pa lang, hindi pa aalis nagpaplano pa lang. Narinig ko pa lang na aalis si mama, mag-caregiver na lang siya sa Canada para may ma-provide sa amin. Alam nyo ba, naiyak na ako nung moment pa lang na yon. Yung idea pa lang na aalis yung mama ko at malalayo sa amin, hindi ko na kaya. Hindi pa aalis sa idea pa lang, nagpaplano pa lang. Kaya yan yung naging motivation ko when I was starting. No? Inataw ko talaga yung networking. Kasi ayokong malayo sa amin, yung parents namin. Kaya sa mga OFW po, sobrang proud ako sa inyo, no? Saludo ako sa inyo. Kasi ako pa nga, anak, di ba? Kumbaga, hindi pa umaalis, pinag-uusapan pa lang, umiyak na ako. Paano pa po kayo yung mga anak ninyo nasa Pilipinas, tama? I'm sure ayaw din nila na malayo kayo. Kaya yung ginagawa ninyo, it's a great example ng sacrifice, no? Mga OFW. Years kasi yung kontrata dyan eh. Diba? Ang iba nga, hindi pa umuwi kasi sayang daw yung panahon. Tama? Kumbaga, tinitiis nyo po muna yung ngayon, no? Kasi gusto nyo mabigyan na magandang buhay yung family niyo in the future. Nagtitiis kayo ng taon. Kahit mahirap, di ba? Tinitiis mo muna hindi makasama yung mga anak mo, yung pamilya mo, yung asawa mo, dahil gusto mong mabigyan ng magandang future yung family mo. Tama po? Sa lahat po na nagde-delay gratification dito, nagsasacrifice, di ba? Wala pong pinagkaiba yan dito sa IM Worldwide. Lahat ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo short term, tinitiis mo muna. Dahil may mas magandang future kang nakita at gustong mangyari para sa family mo. Do you agree? Tama? Guys, sacrifice. Naniniwala ako, walang nag-sacrifice na walang magandang kapalit. Ulitin ko po, walang nag-sacrifice ng walang magandang kapalit. Okay? Law of sacrifice. The law of sacrifice, you cannot get something you want without giving up something in return. Kung gusto daw natin may makuha na greater value, dapat daw mag-give up ka ng something para makuha mo yon. Pag yan na-apply natin, believe me, no? In God's perfect time, lahat ng sacrifices ninyo, may reap din ninyo tulad ng nangyayari sa top mentors ninyo. Guys, difference ng successful and hindi successful. Ang mga successful ganito, willing mag-sacrifice, willing magtiis. Ang hindi successful, ang average people, not willing, hindi willing. Mas gusto nila yung habits nila ngayon, mas gusto nila yung mahabang matulog, di ba? Mas gusto nilang manood ng Netflix, ng computer games, yung mga hobbies nila. Hindi nila muna kayang magtiis para sa ikagaganda ng future nila. Yun yung difference. Are you learning? Next, public victory comes from private discipline. Ulitin ko, public victory comes from private discipline. Sino dito, guys, question, sino dito yung may mga ina-admire na successful? Sige nga, comment nga, sino yung mga ina-admire mo? I'm sure meron ka, no? Yung every time na nakikita mo sila, every time na nakikita mo tong tao na to, na-inspire ka, na-motivate ka, nasasabi mo sa sarili mo na gusto ko din yan. Diba? Magiging ganyan din ako. Sabi, Pacquiao, mentor Peach, o mentor TJ. Sino pa? May mentor. Si Mentor May, na-inspire po ako. Mentor Jeanette. Mentor. Ang dami. Mentor. Ang dami po. Mentor Hino, Mentor Cory, Mentor Kath. Ang dami pa. Mentor Dave, di ba? Every time na nakikita mo tong mga tao na to, nasasabi mo na lang na gusto ko rin yan. Nagiging ganyan din ako. Di ba? Tandaan nyo ito ha. Take note. Lahat ng public victories, no? Yung nakikita ninyo, yung results nila. Example, Mentor May, Peach, Kath, Arian, yung mga other top mentors. Lahat ng top mentors ninyo, ang nakikita natin ngayon, yung lahat ng fruits nila. Yung mga nangyayari sa kanila. Tama? Tama ba? Public victories yon, no? Yung mga results nila. Yun yung nakikita natin sa kanila. And I believe, lahat din po yun, pinapangarap din natin yun. Lalo na yung maging blessing ka sa ibang tao. Right? Pero ito yung tandaan natin lagi. Tandaan po natin ito, ha? Bago nila marating yan, maraming sacrifices muna yung ginawa nila. Tama? Bago nila narating yan, maraming sacrifices muna. Delay gratification muna. O example po, Mentor Kath. Alam niyo ba na nagsisimula si Mentor Kath?
Alam niyo ba, hindi niya muna nakasama si Nash, yung anak niya, para makapag-network siya. Pinaalaga niya muna sa ibang tao yung anak niya, si Nash. Iniwan niya yata sa mama niya or sa ibang tao. Sa mama, I think sa mama niya, no? Para makahataw siya. Tama? Para makapunta siya sa iba't ibang lugar. Ngayon, kasama na niya araw-araw yung anak niya, provided lahat ng needs and wants. Tama? Nakita ko nga one time, naka-Balenciaga na shoes eh. Si Nash, di ba? Mamahaling school nag-aaral. Yun yung result ng sacrifice niya before. Tama? Mentor Peach, mga hobbies niya before, hindi niya muna ginawa, nag-focus muna sa IM. Ngayon, anytime na pwede niya gawin, di ba? Anytime na kung ano yung gusto niyang gawin, pwede niyang gawin. Ngayon, pag may request yung family niya, mga pamangkin niya, nabibigay niya. Sino pa? Mentor May. Super negative ng family niya before. Di ba? Anong ginagawa niya? Sabi ni Tita Betty dati, May, hindi kita pinag-aral, no? May, hindi kita pinag-aral para lang mag-networking. Diba? Ano pang ginagawa ni Mentor May dati? Hindi niya nakakasama yung family niya dati. Ngayon, sino nagbe-benefit? Di ba? Family niya din? Tama? O, Mentor Arian, Mentor Michael, yung mga may mga anak, Mentor Patsy. Di ba sila Mentor Arian dati? Buntis po. Di ba? Malaki yung tiyan niya, malaki na yung family niya dati, nag-network pa din. Hindi nila nakasama yung mga anak nila dahil nag-network sila ng matindi. Ngayon, ano? Ang sarap na ng buhay ng mga anak nila. Kahit ano kaya na nilang i-provide. Tama? Mentor Patsy, Mentor Jonathan, may mga anak na. Hindi nila nakakasama dati yung anak nila. Si Mentor Patsy din, kahit buntis noon, nag-network. Sacrifice. Tama? Hindi natin nakikita yun eh. Tama? Private discipline ang tawag doon. Marami pa, mga ibang mentors ninyo, hindi ko na maisa-isa, matinding disiplina sa sarili. Kaya sila naging ganyan. Public victory comes from private discipline. Guys, ikaw question, anong ginagawa mo? Anong habit mo everyday? Diba? Anong habit mo everyday? Yan ang magdidictate ng future mo. Wait lang, yung dog ko. Wait po. Ayan. So, habit. Ulitin ko, public victory comes from private discipline. Kung ano yung ginagawa mo everyday, umaga, anong ginagawa mo pagkagising, bago ka matulog, anong ginagawa mo, habit, everyday. Yan ang magdidikta ng future mo. Are you learning po? Are you learning? Next. May natutunan ba? Oh, guys, be an agent of hope. Ito lang yung request namin. Be an agent of hope. Tandaan nyo ito. One of the greatest gifts na pwede natin ibigay sa mga tao, ano po? Pag-asa. Hope. Hindi natin pwede underestimate yung power ng hope, pag-asa. Kasi po, personally, ako mismo nabigyan lang din ng pag-asa before, way back 2008. Na-introduce po sa akin ng network marketing way back 2008 ng taong hindi ko kakilala. That time po, student ako noon. Marami akong pangarap, no? Marami akong gustong mangyari. Gusto kong maiahon sa hirap yung family namin noon. Gusto kong makapagpatayo ng sarili naming bahay noon. Pero hindi ko alam paano yun mangyayari. Tama? Marami tayong pangarap eh, pero hindi natin alam paano mangyayari. Until one day, na-share sa akin ng MLM, na-share sa akin ng network marketing, nabigyan ako ng hope, ng pag-asa. And the rest is history. Tama? Request namin ito sa inyo. Be an agent of hope. Keep on sharing hope. Kasi hindi mo masabi yung taong ma-invite mo, yung taong ma-sharean mo, nangangailangan pala tulad ko noon, tulad namin noon. Di ba? Nangangailangan pala tulad mo. Di ba? Tulad natin. Hindi lang natin alam kung paano makuha noon eh. Tama? Keep on sharing. Hindi mo masabi. Malay mo, di ba? Alam mo, yung tao na may invite mo sa sunod, pag yun naging successful, sobrang sarap sa pakiramdam. Di ba? Do you agree? Keep on sharing hope. Keep on sharing hope. Huwag na huwag kayong mapapagod dyan. Tama? Yan yung pag-asa na pwede mong ma-share. Are you learning? May natututunan ba? 1 hour and 40 minutes. Tama po. Sabi ni Marilu, caring is sharing. O, diba? Keep on sharing hope. Huwag kayong mapapagod doon. Kasi tayo mismo, na-sharean lang din ng IM, diba? Nagkaroon tayo ng pag-asa or ng hope. O ngayon, okay na tayo, di ba? Kumikita na tayo, may tool na tayo, right? Are you learning? So, summary lang natin, guys, ha? Summary. Matatapos na tayo. Summary. 3 mindsets of great achievers. Number 1, ano yung una? They know what they want. Alam nila kung ano yung gusto nila. Clear.
Yung mga top mentors ninyo, kaya sila nandyan ngayon kung nasaan sila, they know what they want. Alam nila kung ano yung gusto nila. Nakasulat yan. Tapos may deadline. Hindi pwede na alam lang natin kung ano yung gusto natin. Kailangan lagyan mo ng deadline. 1 year from now, ganito dapat. 2 years from now, ganito dapat. 5 years from now, kailangan may bahay na ako para sa mga magulang ko. 5 years from now, kailangan may sarili na kaming ganito, etc. Put a deadline. Okay po? Number 2, they are aggressive. Hindi natin pinag-uusapan yung dapat rude ka, mataray ka, lumalaban ka. Hindi yun yung pagiging aggressive na sinasabi ko. Ang sinasabi ko, dapat aggressive ka sa goals and dreams mo in life. Yung vision na binigay sa atin ni Lord. Okay? Aggressive. Hindi ka pumapayag. Ikaw dapat yung a person of dapat. Dapat ganito, dapat ganyan. Hindi pwedeng sana. Are you learning po? Are you learning? Number 3. Lastly, they are willing to sacrifice. They are willing to sacrifice, no? Willing silang ipagpalit muna yung mga habits nila, 'di ba? Pagtulog muna ng maikli, 'di ba? Pagising muna ng maaga, gawin muna yung business, 'di ba? Habits. Ano pa yung habits? Netflix, vlogs, remove muna. They are willing to sacrifice kasi alam nila na may magandang kapalit ito in the future. May natututunan po before ko i-close. Lastly, leave your lasting legacy. Pakitayt nga po, legacy. Leave your lasting legacy. What does it mean? Anong ibig sabihin yan? Meaning, gusto mong mag-mark ka sa mundo. Sa mga taong nakakakilala sa'yo. Meaning, gusto mong gumawa ng contribution sa future generations. Guys, tingnan mo. Nung pinanganak ka, tingnan mo to ha, nung pinanganak tayo, umiyak tayo. Tama? Nung pinanganak tayo, umiyak tayo. Pero yung mga family mo, di ba? Yung mga taong present nung habang pinanganak ka, yung mama mo, yung papa mo, yung ate mo, yung mga magulang mo, yung mga kapatid mo, di ba? Nag-rejoice sila. Tama? Tayo, nung pinanganak tayo, umiyak tayo. Pero yung mga taong nasa paligid natin, tuwang-tuwa sila, nag-rejoice sila, sobrang happy sila kasi nakita ka na nila. Tama? Sobrang tagal ka nilang inantay eh. Tama ba? So, ngayon, guys, live your life to the fullest. Ibigay mo na yung todo mo. Huwag half-baked. Diba? Sabi nga nila, diba? Whatever your hand finds to do it with all your might. Diba? Pag nurse ka ngayon, be the best nurse in the world. Diba? Pag teacher ka, be the best teacher in the world. Pag janitor ka ngayon, be the best janitor in the world. Nandito ka na sa IM. Nandito ka na sa IM. Anong gagawin mo? Be the best agent of hope in the world. Tama? Habang buhay pa tayo, always give your best. Huwag half-baked. Share mo sa IM hanggat kaya mo. Share mo ang IM products hanggat kaya mo. Share mo yung barley hanggat kaya mo. Mag-mentoring ka hanggat kaya mo. Magpayaman ka ng tao hanggat kaya mo. Tumulong ka hanggat kaya mo. Mag-contribute ka sa mundo hanggat kaya mo. Mag-share ka ng blessings hanggat kaya mo. Be the best agent of hope in the world. Be the best networker in the world. Alam mo, pag nawala ka na, ang mundo naman ang iiyak at ikaw naman ang magre-rejoice dahil sa mga taong natulungan mo. Sa sobrang dami mong natulungan, di ba? Sobrang dami mong na-build, natulungan. Tama? Sila naman yung, di ba? Ikaw naman yung, kumbaga, ang mundo ang iiyak at ikaw naman yung magre-rejoice sa daming natulungan mo. Are you learning? Are you learning po? Leave your lasting legacy. Sobrang ganda niyan, di ba? Gawin mo na lahat ng kaya mong gawin. Be the best agent of hope in the world. Tumulong ka hanggat kaya mo, di ba? So, yun lang po. Thank you so much, no? Thank you so much. I hope may natutunan kayo. Maraming salamat po. Reminders lang. May reminders lang ako, guys. Reminders. Hatawan 2021. No? Number 1, Hatawan 2021, May 15. Hanggang May 15 pa yan. May 15 days pa kayo. You still have 15 days. Sobrang haba pa niyan. I-hit niyo yung pinakamataas lagi. Pag may ganyan, nagbigay kami ng incentive, no? I-hit mo lagi yung pinakamataas. Huwag ka mag-settle, ay, sa iWatch lang ako. Hindi pwede. Hit mo yung pinakamataas, di ba? Sobrang dali lang yan, guys. Pamigay lang namin yan, di ba? Mas maraming makahit, mas happy kami.
Okay? Okay ba yon? I-hit nyo. Okay? Lahat kayo sana makahit, no? Reminder, no? 15 days, huwag ka pumayag na hindi mo ma-hit, no? Kung may natutunan ka sa training na to, i-apply mo. I'm sure may hit ka dyan. Number 2, reminder. Elite Awards po. Executive Awards, no? To be posted ito. Post na lang to sa page natin. Remind ko kayo, i-block nyo na yung June 12 ninyo. Marami tayong surprises dyan. May paraffol yung company, etc. May mga, basta marami, surprises. I-block nyo na yan, okay? Tapos, invite ka, mas marami, mas okay. Kasi marami tayong mabibless dyan, okay? Awarding yan ng Rank Up, Millionaires, ano pa ba? I think 001, mamimigay rin yata tayo dyan. I think 8 months yata yun. So, madami, no? May nakita ako, parang basta, lalaking amount, no? Nakakabaliw. Pwede kang manalo ng almost 500,000 pwede kang manalo. So, wag kang mawawala dyan, mag-invite ka. Yung pinakamarami na kaya mong invitein. Okay? Marami tayong mabibless dyan. And third, the long wait is really over, guys. Kahit kami nila press, nila GM, excited kami dito. Kami personally, no, gumagamit kami ng vitamin C. Sino gumagamit ng vitamin C dito? Sino gumagamit ng vitamin C? Diba? Ang dami. Halos lahat yata tayo gumagamit, diba? So, pag-pray po natin, approved na kasi no, pag-pray natin, 2 to 3 weeks from now, available na siya sa office, no? So, to be announced yung tag dito, ito yung box niya. Hindi ko nakikita nyo. Ayan. No? Ayan. So, very excited kami dyan kasi halos lahat yata tayo nagva-vitamin C. Very, kumbaga, important yan, lalo na ngayon sa panahon natin. And hindi lang siya vitamin C. May zinc din siya, may vitamin D din, and Moringa oleifera. Which is yun yung mga kailangan sa panahon ngayon. O, di ba? All in one na. May barley na tayo, may immunergy pa tayo. O, di ba? San ka pa? I'm sure mas dadami na naman yung sales ninyo, di ba? Mas marami na naman kayong mabebenta niyan. Tama? So, and guys, reminder pala, no? Marami kasi kami nakikita sa online, no? Uso na naman yung mga invest. May mga nag-o-offer ba sa inyo na investment tapos walang gagawin? Yung mag-i-invest ka ng ganito tapos wala kang gagawin, may kikitain ka? Guys, reminder lang ito ha. Dumadami na naman kasi yung ganyang mga investments, no? Yung iba may products nga pero walang gagawin. Ipapromise sa'yo o mag-invest ka ng 100,000, kikita yan every week, every month nang wala kang gagawin. May nakita kami sa YouTube, no? Nag-open investment after a month, sarado na. May isang tao lang napa-invest niya, almost 200 million. Ang daming kawawa. Okay, reminder, pag may nag-offer sa inyo yan, walang gagawin, kikita ka, malaking porsyento, wag ka nang pumasok. Okay, kasi marami na kaming nakitang ganyan dati, nag-invest kasi wala daw gagawin, tutubo yung pera, walang gagawin, di ba? May products din, pero aalukin ka ng malaking interest. Pag nagka-interest, para magka-interest ka, kaya nga malaki yung interest, para magka-interest ka, di ba? Kasi hindi ka mag-i-invest pag maliit yung interest niya, di ba? Malaki yung promise niya eh. Kumbaga, marami kaming kakilalang ganyan na baon sa utang, di ba? Basta pag may nag-offer sa inyo, alam niyo na yung gagawin ninyo. Okay? Reminder, ayaw namin kayong matahamak, walang easy money. Okay? Lahat kailangan paghirapan. Pag nakuha mo ito ng madalian, believe me, madali din itong mawawala. Okay? And lastly, meron pa ba? Lastly, wala po tayong promo. Marami yatang umaasa na may promo today. Wala po. Okay, ang promo natin, Still Apple Hatawan. Okay, may 15 days pa kayo. Si Mentor Hino nag-aabang yata. Wala po tayong promo. Okay? Kasi mukha na kaming promo ni Press, no? Tuwing may training kami, umaasa ng promo. Wala po. Bakit? Kasi may Apple Hatawan pa tayo, di ba? 15 days. So, mahaba-habang panahon pa yan. Okay? So, meron pa ba? Ayan. Lastly, sa mga hindi po naka-follow sa YouTube ko, no, may mga videos tayo doon. Follow na lang po kayo. Thank you so much, guys. Kami tumatawa, no? Marami yatang nabigo ngayon tonight, no? Okay, thank you so much. To God be the glory. I hope may natutunan kayo, guys, no? Ingat kayo palagi. Apply lang natin lahat ng natutunan natin. I hope na maging doer ka, wag lang hearer, di ba? Magkaiba kasi yung hearer tsaka doer. Kailangan maging doer ka. Lahat ng natutunan mo, kailangan i-apply mo. Kasi para sa'yo din yan. Okay? So, ingat kayo, guys. Thank you so much. To God be the glory. Mag-iingat kayo lagi. Miss na namin kayo lahat.
basta lahat ng ginagawa namin para sa inyo to, no? Basta ang gusto lang namin maging successful kayo lahat. Okay? Thank you so much. I am Aika Lorraine Uy, and I am Worldwide. Thank you.